Ling Jun, may nakikita ka ba? Hey, ang gitnang patyo ay may malakas na enerhiya ng apoy, biyayang matagal. Walang senyales ng kamatayan. Kung gayon, gamitin mo yung talisman ng lahat ng lunas at subukan. Si Ling Jun ay nagbibigay ng basbas. Lunas sa lahat ng sakit. Sige. Bumuhay si Lin Yi mula sa patay, may kakayahan pala siya. Ngunit ang sining ng lahi ng Black Mountain hindi kayang baliktarin ng isang mortal lang. Lolo? 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 Ang laki ngang mandaraya. Mga guwardiya, baliin ang mga kamay niya at palo siya palabas gamit ang mga batuta. Sandali. Ako. May sasabihin ako. Ling Jun, kailangan mong mag-isip ng paraan. Kung hindi, talagang gugulo tayo ngayon. Imposible. Hindi gumana ang panlunas sa lahat na anting-anting. Huwag kang mag-alala, batang kaibigan. Tingnan mo ang paligid mo. Ano bang ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mong magdulot ng gulo sa pamilya Lin, mali ang pinuntahan mo. Ginang, wag po kayong mag-alala. Ang sakit ni Lolo Lin ay, Ano iyon? Ang teknik ng 5 pintuang kayamanan. Napakasamang pamamaraan. Nawala ang kaluluwa ni Lin Juhe. Nawala ang kanyang kaluluwa. tama, nawalan ng kaluluwa si Lolo Lin. Kaya, kahit maayos ang kanyang katawan, at malakas ang kanyang sigla, siya ay nananatiling walang malay. Ling Jun, sigurado ka ba sa pagkakataong ito? Siguradong sigurado. Hindi ko inakala na sa mundong ito ay may ganitong mapanlinlang na pamamaraan. Ikaw, magpadala ka ng tao sa 4 na direksyong ito ng tahanan ng Lin at tiyak na makikita mo ang sinumpang bagay. Sige. Yantimog, Kunhilaga, Lisilangan, Kanluran. Magpadala ng tao upang hanapin ang 4 na lugar na ito sa tahanan ng Lin. Pagkatapos ay makikita mo ang bagay na ginamit sa ritual. Magtitiwala ako sa iyo ng isang beses pa. Maghanap kayo. Ano ba? Paano natuklasan ng batang iyon ang teknik ng 5 pintuang kayamanan at mahanap ang gitna ng balangkas? Sino ang nasa likod niya? Binatang Lin Yi, ang teknik na ito ng 5 pintuang kayamanan ay hindi simpleng bagay. Dapat mong tandaan ang sasabihin ko. Ginang, nahanap na namin ito. Mayroon nga talagang isinumpang bagay. Lin Yi, pagdating mo pa lang sa pamilya Lin, lumitaw ang bagay na ito. Sa tingin ko baka ikaw ang naglagay nito? Yuan Hui, ano ang bilis? Kayo dalawa, ayaw niyong marinig ang pinagmulan ng mga masasamang bagay na ito. Paliwanagan mo kami, banal na doktor. Ang mga bagay na ito ay ang mga pangunahing bahagi ng wutong wealth moving technique, ang mga mata ng formasyon. Ang pamilya Lin ba ay nagkakaroon ng masamang kapalaran kamakailan? Perang umaagos na parang tubig. Kamakailan, para iligtas si Lolo, marami kaming nagastos na pera at maraming negosyo ang nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagkalugi. Pero ito ay tungkol lamang sa pera at mga gamit. Ano ang kinalaman yan sa sakit ng iyong lolo? Ang wutong wealth moving technique na ito ay nangangailangan ng 5 mata ng formasyon. Ang huling mata ng formasyon ay si Old Man Lin, ginagamit si Elder Mr. Lin, ang pinuno ng pamilya, bilang mata ng formasyon upang ilabas ang pinakamataas na kapangyarihan ng wutong wealth moving technique. Tama ba? Yuan Hui. Anong ginagawa mo? Ano ang sinabi mo? Ano ang kinalaman nito sa akin? Ang wutong wealth moving technique ay maaari lamang malutas ng nagsumamo. Ang huling hakbang na ito, gamit ang isang tao bilang mata ng formasyon, ay dapat gawin ng personal. Nagkataon lang akong pumunta dito para gamutin si Old Man Lin, pero ikaw ay dumating na walang imbitasyon na may masamang layunin, sa palagay ko. Sa tingin ko'y sinisiraan mo ako. Hindi mo maililigtas si Old Man Lin, kaya naglalabas ka lang ng walang basehang galit. Kung sinisiraan man kita o hindi, malalaman natin sa pamamagitan ng pagsubok. Pagsubaybay sa pinagmulan. Pagbabaliktad ng langit at lupa. Bumangon. Ito ay. Ito ang pamamaraan ng pagsubaybay sa pinagmulan at pagkilala sa may-ari. Yuan Hui, ano pa ang masasabi mo? Ang mga pamamaraang itinuro ni Master Ling ay talagang mapagkakatiwalaan. Tiyak na matututo ako ng mas maraming trait pagbalik ko. Lin Yi, ang tapang mong sirain ang aking mga plano. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ikaw talaga ang nanakit sa pamilya Lin ko. Matandang bruha, anong silbi ng pag-alam mo? Sana ibigyan ko ng respeto ang pamilya Lin ninyo. Pero hindi mo, Eddie. Hindi na ako magpipigil.
Kung gusto mabuhay ng matandang ito, lahat ng ari-arian ng pamilya Lin ibigay sa akin. Kung hindi, papangalatin ko ang kanyang kaluluwa. Nanaginip ka yata. Kung magamit ng masasamang sining ng walang ingat, mamamatay ka ng malagim. Talagang malagim na kamatayan. Nasusuportahan ako ng Black Mountain Cultivator. Hindi ako mamamatay. Pero ikaw, medyo kaakit-akit ka pa rin. Ngayon, bukod sa ari-arian ng pamilya Lin, gusto rin kitang maging kabit ko. Manggagamot na Lin, pakisagip ang pamilya Lin. Iniaalay ni Lin Qianxian ang sarili niya sa iyo. Nakikiusap ka sa kanya? Isang walang kwenta? Ano ang kaya niyang gawin? Lin Yi, dati, hindi ko ginusto na makipaglaban sa'yo. Ngayon gusto mong putulin ang relasyon, edi hindi na rin ako magiging magalang. Dati, hindi ka karapat-dapat. Ngayon lalo ka ng hindi. Sinasabi ko sa iyo, unahin kong iligtas si matandang Ginoong Lin, siraan ang walang kwenta mong formasyon, pagkatapos ay makipag-ayos sa iyo. Ikaw? Ang kaluluwa ni Lin Juhe ay nasa aking amo Black Mountain Cultivator upang agawin ang kaluluwa mula sa aking amo. Kaya mo ba? Kung may lakas ako, panoorin mo lang. Panginoon ng Espiritu, handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, handa na ako. Sa pagkakataong ito, ang ating Three Realms Media siguradong magiging hit. Ha ha ha. Panginoon ng Espiritu, pangunahan mo. Kaluluwa, umuwi ka na. Lin Juhe, kaluluwa, halika. Sino ang maglakas loob na agawin ang kaluluwa mula sa akin? Lin Yi ito. Lin Yi, sinabi ko sa iyo nagnanakaw ng mga kaluluwa mula sa aking amo. Hindi ka kwalipikado, munting kagandahan. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Pakitunguhan kita ng mabuti. Ling Jun, hindi mo kaya, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Ang kalaban na ito ay medyo sanay. Wala iyon. Panoorin mo akong ipahiram sa iyo ang primordial na enerhiya ng iyong espiritual na tahanan. Ara, Ito ay, Sinusubukan mong nakawin ang aking mga kaluluwa, Black Mountain Master, sa iyong mga pangarap? Ang primordial na key ng espiritual na tahanan. Paano ito posible? paano ito posible Lin Yi? Itong walang kwentang tao, paano siya mula sa amo, makuha muli ang kaluluwa? Hindi tinatablan ng kasamaan, kaluluwa, bumalik ka sa iyong bayan, umalis ka. Gising na siya, Lolo. Kiang, Vite, Um, matandang babae. Lin Yi, naglakas loob ka, nasirain ang dakilang plano ng aking amo. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Nangongolekta ng mga buhay na kaluluwa, at pumipigil sa reinkarnasyon. Yuan Hui, ginagawa mo itong uri ng kasuklam-suklam na gawain. Hindi ka ba natatakot sa banal na parusa? Banal na parusa? Sayang, hindi mo makikita. Naglakas loob kang mang-insulto sa angkan ng Black Mountain. Patay ka na sigurado. Ha ha ha. Wow! Si Yuan Hui ay may kakayahan talaga. Dr. Lin, kanina, si Qianqian ay balisa. At baka nakasakit sa iyo. Patawarin mo ako, Doktor. Oy, okay lang. Pumunta ka sa aking live stream para humingi ng tulong. Iyon ang tadhana na naglapit sa atin. Magpadala ka lang ng maraming regalo ngayong gabi. Si Ginoong Lin ay nakabangon na. Kailangan niya ng tahimik na pahinga. Aalis na ako ngayon. Oy, Dr. Lin. Ang sinabi ko kanina, tungkol sa pagpapakasal sa iyo. Ah, iyon. Isipin mo na lang na isang biro. Alis na ako. Ako ba ay hindi ka akit-akit? Lingjun, anong iniisip mo ng malalim? Sabihin ko sa iyo, ang taong iniligtas natin ngayon, siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Ang ating livestream, tiyak na sisikat iyon. Lin Yi, sasabihin ko pa lang ito sa iyo. Sige, ang pagbebenta lang ng mga bagay, masyadong mabagal ang paggawa ng pera. Sa mundong ito, may mga masasamang cultivator na gumagamit ng 5 sining ng teleportasyon. Paano kung magsimula tayo ng bagong serbisyo, tumulong sa mga tao na patayin ang mga demonyo? Hindi ba iyon magpapayaman sa atin? Palawakin ang negosyo. Lingjun, ang iyong maliit na utak ay nagiging matalas araw-araw. Mukhang ang ating Three Realms Media ay nasa daan upang lumaki at maging matatag. Pero, hehe, ang Spirit Realm ay may mga patakaran. Sinasabi na ang mga tao mula sa Spirit Realm hindi maaaring basta-basta makialam sa mundo ng tao. Kaya, Bakit mo ako tinitingnan? Ako? Isang ordinaryong tagapaghatid lang ako.
Hindi iyon tama. Uy, tutulong ka sa mga tao. Hindi pwede. Ito ay magdadala ng karangalan sa ating spirit realm. Hindi gagawin. Sige na, ikaw, bakit hindi? Bakit hindi? Ako ay isang ordinaryong tao. Kahit may protection mo, nasa iba't ibang time zone pa rin tayo. Paano kung mamatay ako? Mawawala ang lahat. Hindi ko magagawa ang pagpatay ng demonyo. Iyan pala ang ikinababahala mo. Madali lang, gagawin ko. Ito ay isang lihim na pamamaraan ng spirit realm. Ang mga cultivator ay nagkakaroon ng mahabang buhay at nakakamit ng malalaking tagumpay. Ibinibigay ko sa iyo ang spell na ito. Gagawin mo na ba ngayon? Ako. Hindi pa rin kaya. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng spells. Ano ang kinakatakutan mo? Bukod dyan, ang Black Mountain Immortal na iyon ay nakatutok na sa iyo. Hindi mo ibig sabihin, hindi ka nababalik sa mundong pantao? Natutunan ko lang ang mga spell. Ang mga masasamang cultivator na iyon ay nagsasanay ng libu-libong taon. Maglalakad ako diretso sa bitad. Nakalimutan ko. Tama. Ang toreng ito ay ang Kiangkun Pagoda. Isang araw sa labas ng mundo. Ay 1,000 taon sa loob. Sige, mag-cultivate ka sa loob. Sa loob ng 3 araw, tatawagan kita palabas. Mas ganyan. Hehe. Aray. Oras na para mag-leave. Oh. Ngayon, hayaan mo akong si Ling Jun ang maging bituin. Hoy, ang taong ito, sino ito? Wow, ang daming regalo. Ha ha ha. Ang kasikatan ko, si Ling Jun, ay tila mas mataas kaysa kay Lin Yi. Ha ha ha. Wow! Ang daming regalo kapag nagsimula ang stream. Yayaman ang streamer. Diyos ko, ang nagpapadala ng regalo ay account ni Lin Chen. Nagaling ba ang streamer? Talagang gumaling si Lolo Lin. Kumonekta. Hehe. Sino ka? Nasaan ang Immortal Master? Ako ang master ni Lin Yi. Lahat ng kakayahan ni Lin Yi, tinuro ko sa kanya ang lahat. Hoy, binibini. Gumaling na ang sakit ng lolo mo, di ba? Salamat sa tulong ni Master Lin. Gumaling na si Lolo. Pero, Ano? Sabihin mo na. ang daming tao sa livestream. Ako, Oh, naiintindihan ko. Ha ha ha. Binibini, pinalayas ko na silang lahat. Sige na. Ha ha ha. kanina lang, si Yuan Hui nagpadala ng mga imbitasyon sa lahat ng marangal na pamilya sa Jiangcheng. Inaanyayahan sila sa loob ng 3 araw, dumalo sa birthday banquet ng Black Mountain Immortal. Tiyak na may panganib dito. Gusto kong humingi ng tulong sa Immortal Master upang protektahan ang aking pamilya Lin. Pagbati. Guro, Kumusta ka? Naipadala na ang mga imbitasyon? Tama ba? huwag kang mag-alala, Guro. Lahat ay naipadala na. Tiyak, sa iyong reputasyon, ang mga mayayamang pamilya ng Jiangcheng ay hindi mangahas na sumuway sa iyo. Gayunpaman, ang pamilya Lin at si Lin Yi. Wala nang problema. Ako ay naglinang ng 1,000 taon. Kahit may mga pakulo si Lin Yi, sa harap ko, wala siyang iba kundi isang payaso. Basta't maglakas loob siyang pumunta. No. Ako ay magtuturo sa kanya ng aral na hindi niya malilimutan. Ito ay isang trabahong bodyguard. Ha? Ang aming live stream ay hindi nag-aalok ng serbisyong ito. Basta't kumilos ang guro, kaya kong magbayad kahit ano ang hingin mo. Sige, walang problema. Ilalagay ko agad ang link. Sige, bilhin mo na. Pero ang Black Mountain Cultivator na ito ay may mga kakayahan. Guro Lin, walang panganib, di ba? Makatitiyak ka. Basta't mag-order ka sa live stream ko. Ginagarantiya ko ang kalidad at dami. Tandaan, mag-iwan ng magandang review. Hehe. Kian, maaasahan ba ang pag-order sa live stream na ito? Huwag kang mag-alala, Lolo. Noong nakaraan, nag-order ako sa live stream at iniligtas ka ni Guro Lin. Sa pagkakataong ito, dapat ayos lang. Walang problema. Ang taong iyon ay may mga pakulo, pero mga hindi tradisyonal na paraan lamang. Kung maglakas loob siyang pumunta sa Black Mountain Ghost Cave na ito, naghahanap siya ng kamatayan. Kian,
Ang Black Mountain Cultivator na ito ay may malaking kapangyarihan. Hindi natin maaaring idamay siguro Lin sa gulo. Tingnan natin kung ano talaga ang gusto ng Black Mountain Cultivator. Mga pinuno ng pamilya, ngayon, gusto kong bigyan kayo ng malaking pagkakataon. Lin Yi, kung hindi ka lalabas ngayon, ang aming unang order ng exorcism ay masisira. Lumabas ka. Anong ginagawa mo? Walang oras para magpaliwanag. Ang pamilya Lin ay nag-order. Gusto nilang protektahan mo sila. Pinapadala kita doon ngayon. Immortal Yuan, ang pagkakataong binanggit mo, ano ba talaga iyon? Immortalidad. Immortalidad. Sinasabi mo ba na lahat tayo ay mabubuhay magpakailanman? Ay naku, ang kapangyarihan ng Black Mountain Immortal ay walang hanggan. Baka totoo, Immortal. Ang sinabi mo, totoo ba talaga? Siyempre, totoo. Ang aking guro Black Mountain Immortal ay nagsasanay sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, sa okasyon ng kanyang kaarawan, kanyang tinipon ang mga piling tao ng River City upang bigyan kayong lahat ng pagkakataon para sa immortalidad. Immortal, ang buhay at kamatayan ay pinamumunuan ng tadhana. Ang reinkarnasyon ay sumusunod sa kaayusan. Kami ay mga mortal lamang. Paano namin makakamit ang immortalidad? Kayong mga Panginoon ay hindi alam ito. Ang espiritual na mundo at ang mundo ng tao ay naputol ng halos 1 siglo. Ang aking guro, Black Mountain Immortal, ang balak niyang gawin ngayon ay magtatag ng kanyang sariling reinkarnasyon, immortalidad, para sa aking guro sa isang iglap. Magtatag ng kanyang sariling reinkarnasyon. Iyan ay isang kahanga-hangang gawain. Immortal, maaari ko bang itanong ang immortalidad na ito? Ano ang mga kondisyon? Upang magtatag ng reinkarnasyon, ay nangangailangan ng hindi mabilang na ginto, pilak at mga artifact. Ang aking amo gustong makita muna ang katapatan ng lahat ng mga pinuno ng pamilya. Sinungaling? Wag po kayong maniwala sa manloloko na ito. Lahat ng ginagamit ni Yuan Hui ay mga masasamang pamamaraan. Kanina lang, gumamit siya ng masasamang teknik at muntik nang nakawin ang kaluluwa ni Lolo. Sinusubukan niyang dayain ang lahat ng yaman ng inyong pamilya. Tumahimik ka! Si matandang Guro Lin ang pinakamayamang tao sa Jiang City. Ang aking amo ay orihinal na naglayong hayaan siya maranasan ang kasiyahan ng immortalidad upang maging halimbawa sa lahat ng mga pinuno ng pamilya. Ngunit hindi inaasahan, ang inyong pamilya Lin ay hindi marunong pahalagahan ang mabuting bagay at dinidiskita pa kami. Kung talagang mayroon kaming masamang mahika, ang inyong pamilya Lin ay hindi nakatayo dito ngayon. Mga kagalang-galang na pinuno ng pamilya, limitado ang oras. Immortalidad o hindi, nasa isang pag-iisip lamang. Immortal na guro. Ang aming pamilya Lee ay nag-aalay ng pagbati ng kaarawan sa Immortal. Ngayong araw, ipinakita namin isang gintong puno ng pino. Ang natitirang ginto at pilak ay iaalay mamaya. Ang aming pamilya Sun ay nag-aalay ng isang gintong phoenix para sa kaarawan ng Immortal. Ang natitirang ginto at pilak ay ihahatid mamaya. Ang aming pamilya Guo ay nagdiriwang ng kaarawan ng Immortal. Ang aming pamilya Chen ay nagdiriwang ng kaarawan ng Immortal. Ang aming pamilya Wang ay nagdiriwang ng kaarawan ng Immortal. Lahat ng aming pamilya ay nagdiriwang ng kaarawan ng Immortal. Mabuti! Mabuti! Pinuno ng pamilya Lin, paano na hindi ka pumunta upang mag-alay ng pagbati ng kaarawan? Hindi ka man lang nagdala ng regalo, hindi ba? Well, Ano ito? Saan ba ako napadpad? Sino to? Kaya bang bigla na lang lumitaw? Maaaring isa ring Immortal Master? Immortal Master Lin, sa wakas ay dumating ka na. Lin Yi. Apelido rin niya ay Lin. Kung hindi nawala ang apo ko, magkasing edad na rin siya. Salamat, Immortal Master Lin, sa pagligtas ng buhay ko. Tahimik lang, ang siga ng Lingjun na ito. Ano ba talaga ang lakas ko ngayon? Kaya ko bang harapin ang mga masasamang cultivator? Oh, naalala ko na. Isa siyang live streamer. At ang sakit ni Old Lin, siya rin ang nagpagaling. Ito, bigla na lang lumitaw, nag-magic para magligtas. Maaaring, siya nga ay isang Immortal Master? Immortal Master? Siya? Hindi siya karapat-dapat. Isang simpleng trick ng ilusyon at niloko niya kayong lahat. Lin Yi, paano ka nangangahas na maglaro dito?
Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Oh, kaya pala isa siyang manloloko. Patriarch Lin, ang tanga mo naman. Maaaring nakamit mo ang immortalidad, ngunit ang batang ito ay sumira sa iyong pagkakataon. Bakit mo siya inanyayahan dito? Anong magandang pagkakataon? Ito, pagsipsip ng kaluluwa ng tao. Lahat ng masasamang sining. Ang ganyang mabuti. Mas gugustuhin ko pang wala. Kayo pamilyang Lin talagang matigas ang ulo at walang pagsisisi. Mukhang determinado ka na kalabanin ang Amkan Heishan. Immortal Master, pakiusap huminahon ka. Dahil lang si Patriarch Lin ay walang mata upang makakita. Wala itong kinalaman sa amin. Ang aming pamilya Sun ay handang ialay lahat ng aming yaman upang tulungan ang Truman na itatag ang kanyang sariling reincarnation. Itatag ang sariling reincarnation? Imposible iyon. Ang reincarnation ng mundong ito ay may sariling patakaran. Kahit ang mga Great Luo True Immortals ay hindi maglalakas loob na mag-claim na itatag ang kanilang sariling reincarnation. Tiyak na naloko ka ng tinatawag na Truman na ito. Tumahimik ka. Ikaw, isang charlatan na nagli-livestream nangahas na tanungin ang Truman? Sa tingin mo ang pagkakaroon ng konting kakayahan ay nangangahulugang kaya mong baliktarin ang mundo? Lumuhod at humingi ng tawad sa Truman ngayon. Baka magkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Tama. Lin, may daan patungo sa langit, ngunit hindi mo ito tinahak. Walang pintuan sa impyerno, ngunit pumasok ka. Dumating ka sa aming teritoryo ng Heishan at nangahas ka pang magsalita ng ganyang kayabangan. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng Truman? Sa totoo lang, ayaw ko ring pumunta. Pero nag-order si Miss Lin sa amin. Hindi ko masisira ang reputasyon ng aming Free Realms Media, hindi ba? Mabuti. Matapang. Pagbati, guro. Pagbati, immortal ng itim na bundok. Lin Yi, bakit hindi ka yumuyuko? Bastos mong bata, luhod ka sa harap ng immortal ngayon. Kung galitin mo ang immortal, lahat tayo ay magdurusa dahil sa'yo. Wala iyon. Hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Tumayo kayong lahat. Ito siguro ang batang kaibigan na si Lin Yi. Talagang mahusay sa murang edad. Upang makakuha mula sa akin ng isang buhay na kaluluwa, hindi iyon basta-basta magagawa ng sinuman. Ang demonyo ay tumataas ng isang talampakan, ang daan ay tumataas ng 10. Para sa akin, gumamit lang ako ng mga tamang pamamaraan. Ang iyong mga sining na demonyo at masasamang spells, natural na hindi na gumagana. Lin Yi, wala kang galang. Yun ay ang aking guro na piniling hindi pigilan ang kaluluwa ni Lin Juhe. Sa tingin mo ba talaga na ang iyong kakayahan ay walang katulad? Eksakto. Ang aking intensyon ay hayaan si Elder Lin na unang masiyahan sa kaligayahan ng mahabang buhay, ngunit siya ay hindi iyon ginusto. Kaya natural ko siyang pinakawalan. Ngunit ngayon, lahat kayo ay naglalakas loob na hiyain ako. Paparusahan ko kayo ng matindi. Bata, narinig mo iyon? Kita mo, sinabi ko sa'yo, ang immortal ng itim na bundok ay maawain. Sa biyaya ng mahabang buhay, hindi niya nakalimutan kaming mga mortal. Paano siya magiging masama? Tama na. Batang kaibigang Lin Yi, dahil mayroon kang ganyang talento, ngunit nabubuhay ka pa rin sa pamamagitan ng live streaming na pagbebenta, talagang nakakaawa. Paano kung ganito? Kung handa kang sumali sa angkan ng itim na bundok, maaari kitang bigyan ng walang hanggang kayamanan. Sa hinaharap, maaari ka pang magtatag ng iyong sariling reinkarnasyon na nagsasaya ng walang alalang immortalidad. Guro, hindi mo naman talaga kukunin si Lin Yi, di ba? Pagsamahin ang pabor at autoridad at mananalo ka sa puso ng mga tao. Naobserbahan ko si Lin Yi, sa kanyang noo walang palatandaan ng isang tunay na master. Kung malilin lang natin siya upang ibunyag ang kanyang pamamaraan sa pagkuha ng pangunahing enerhiya ng kanyang espiritual na tahanan, iyon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa atin. Lin Yi, ano ang masasabi mo? Handa ka bang sumali sa angkan ng itim na bundok, maging personal kong disipulo? Isang alagad ng Black Mountain. Itong si Lin Yi talagang swerte. Ito ay tunay na isang malaking biyaya. Oo, si Lin Yi ay grabe siyang ininsulto, ngunit ginantihan ng amo ng kabutihan ang kasamaan. Talagang kabutihan ng isang immortal na master. Lin Yi, ang aking master ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Lumuhod ka at maging alagad niya ngayon. Ito ay isang gintong pagkakataon. Pagkakataon?
Tinatanggap niya ang basurang tulad mo bilang alagad. Anong klaseng immortal na master siya? Bukod dito, gamit ang ilang demonyong sining upang makuha ang mga kaluluwa. Anong kakayahan iyon? Naghahanap ng kamatayan. Talagang hinahanap mo ito. Isang immortal ang nag-aalok sa iyo ng pagkakataon. At ikaw ay naglakas loob na sumagot? Ang walang utang na loob? Guro, itong si Lin Yi ay nainsulto ang aming sekta ng Black Mountain ng paulit-ulit. Kung hindi natin siya parusahan, masisira ang reputasyon ng Black Mountain. Ang batang ito ay maaaring gumamit ng primal energy ng espiritual na tirahan at naglakas loob siyang sumagot sa akin. May suporta ba siya? Kailangan ko munang subukan siya. Batang kaibigan Lin Yi, dahil ayaw mong sumali sa Black Mountain, mayroon ka bang master? Walang master, walang sekta. Guro Black Mountain, tigilan mo na. Tara, sa usapan na tayo. Ang dahilan kung bakit ako dumating ay upang protektahan ang kaligtasan ng pamilya Lin. Wala itong kinalaman sa iyo. Lin Yi, ang tapang mo! Guro, itong tao dati ay isang delivery driver. Muntik na siyang masagasaan. Wala siyang background. Kung gusto mo ang sikretong teknik, soul search mo na lang siya. Manahimik ka. Kailangan ko bang turuan mo ako? Talagang may kakaiba sa batang ito. Mukhang kailangan kong gumamit ng mga tunay na kakayahan. Hahaha, dahil ang batang kaibigan Lin Yi ayaw sumali sa Black Mountain. Kung gayon, magsasalita ako ng tapat. Ang iyong pamamaraan ng paggamit ng primal energy ng espiritual na tirahan ay napakakapakipakinabang para sa akin upang bumuo ng aking sariling cycle ng reinkarnasyon. Handa akong gumamit ng isang kayamanan upang makipagpalitan sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Isang kayamanan? Ang iyong lugar ay napakasira. Ang iyong tinatawag na kayamanan. Baka basura lang. Basura? Hahaha. Mabuti. Ngayon ay hahayaan kita. Makita para sa iyong sarili. Ang sibat na ito ay ginawa noon pa ni Chiyo gamit ang 99 na buto ng dragon pino at ginawang sandata. Ito ay tinatawag na ang itim na sibat ng dragon. Matalim na matalim at hindi mapigilan. Batang kaibigan, sa iyong mga live stream, nagbebenta ka ng mga talisman, tama? Mayroon ka bang kayamanan tulad nito? Ginoo. Itong pangit na sibat, tinatawag mo yun na kayamanan? Nagbago na ang panahon. Itong bagay mo isang baliwala, walang silbi. Lin Yi, pinakitunguhan kita ng may paggalang. Huwag mong tanggihan ang mabuting pakikitungo para uminom ng parusa. Tinatawag mong basura ang aking kayamanan. Siye. Nagkataon na magaling din ako sa sibat. Maglaban tayo. Ano yan? Ito ay sibat din. Guro, iba ang sibat na ito. Siya. Tumahimik ka. Basta ito ay sibat, hindi nito matatalo ang aking itim na sibat ng dragon. Wala nang usapan. Aya, batang kaibigan na si Lin Yi, talagang bata ka pa. Gaya ng sabi ng matatanda, mas mahaba ng 1 pulgada, mas malakas ng 1 pulgada. Napakaikli ng sibat mo. Hahaha, paano mo ako matatalo? Sige, laban tayo. Subukan natin. Pero kailangan mong mangako. Kung manalo ako, kayong lahat, hindi na sasalakayin ang pamilya Lin. Hahaha. Isang simpleng sandata ng tao. Kung magagawa mo akong gasgasin, panalo ka. Aray, gaya ng inaasahan mula sa isang tunay na immortal. Binaril, ngunit walang sugat. Talagang mga pamamaraang immortal. Ang sakit. Buti na lang may proteksyon ako sa katawan. Pero ang lakas ng internal na puwersa. Kahanga-hanga nga. Mukhang kailangan ko pa ng 2 tira. Tama na. Binata, walang etika sa martial arts. Ang manlinlang. Umambus. Ako, isang nakatatanda na 1,000 taong gulang. Mabuti ba ito? Hindi mabuti. Guro, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin?
Tradisyonal na kung fu laging humihinto sa punto ng kontak. Pero gumamit ka ng pataksil na pag-atake. Wala ka bang dangal? Pataksil na pag-atake. Ikaw mismo nagsabi gusto mong makipag-spar sa akin. Inatake kita gamit ang sandata na ito. Kaya, ano ang problema? Duro, sasabihin ko palang iba ang sibat niya sa iyo. Siya ay isang long range na umaatake. Siya nga! Hindi masama. Tulad ng kasabihan, lampas 7 hakbang, mas mabilis ang sibat. Kumusta ang lakas ng aking sandata? Kaya ito ay isang long-range na kayamanan. Pagkatapos ay lalapit ako. Wala siyang matataguan. Kanina hindi ako handa. Panoorin mo akong makalapit sa loob ng 7 hakbang. Paano ka tutugon? Mabuti. Sinasabi rin ng kasabihan, sa loob ng 7 hakbang na ito, ang sibat ay mabilis at tumpak. Mabuti. Guro, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Guro, dumudura ka ng dugo. Kalokohan. Nakakakita ka ng mga bagay na wala. Isang ordinaryong sandata ng tao. Paano nito ako sasaktan? Guro Lin, itong Black Mountain Immortal, ano ang problema sa kanya? Itong Black Mountain Immortal talagang karapat-dapat sa 1,000 taon ng pagsasanay ay talagang kakilakilabot. Hindi man lang natatakot sa sibat. Mahirap na kalaban. Hoy, hoy, hoy! Wag! Anong nangyayari? Black Mountain Immortal, natatakot ba siya? Mukhang kahit gaano ka galing, takot ka pa rin sa itak. Itong Black Mountain Immortal na may kakayahan. Siya, kaya ba niya talagang gawin tayong immortal? Putik! Nabigo ang pagpapakitang gilas na ito at sa halip ay ginawa ang batang ito na lumakas ang loob. Hindi. Talo na ako. Ibig kong sabihin, huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang sandata mong ito hindi ako masasaktan, kahit kaunti. Immortal, bakit ka hindi lumaban? Dahil hindi ka nito masasaktan. Kung ako ay nananakit ang aking sibat na itim na dragon, sasaksakin siya ng ilang beses na butas-butas. Ang tradisyonal na sining pandigma na ito ay tungkol sa pagtigil sa tamang punto. Paano ko magiging napakalupit? Yan ang ugali ng isang master. Kalin, sabi mo siya ay demonyong kultibador? Kung gayon ang isang demonyong kultibador, ay maaaring magkaroon ng ganyang tindig? Talagang karapat-dapat sa 1,000 taon ng pagsasanay. Kahit sa tulong ng Spirit Lord, mahirap para sa akin na talunin siya. Dapat ko pa ring iwasan ang kanyang taling. Lin Yi, sa pagkakataong ito, talo ka. Tinatanggap mo ba? Hindi pwede. Kumuha ako ng kontrata upang protektahan sila. Paano kung ganito? Kung makakayanan mo ang pag-atake ng aking isa pang sandata, panalo ka. Naku! Sinusubukan mo akong patayin! Immortal. Hanggat umamin ka ng pagkatalo at mangako na hindi mo natatauhin ang pamilya Lin mula ngayon, hindi ako magpapaputok. 1,000 taon akong naglinang. Paano mo ako posibleng saktan? Ininsulto ng pamilya Lin ang aking reputasyon. Paparusahan ko sila ng mahigpit. Ngayon, iyan ang tunay na immortal. Walang kahit katiting na takot kahit gumuho ang bundok tay sa harap niya. Lin Yi, bakit ka pa nag-aaksaya ng iyong hininga? Paputukan mo ang kanyon. Eksakto. Ang banal na katawan ng isang immortal. Paano ito masasaktan ng mga ordinaryong baril at kanyon? Lin Yi, hindi na bale ang isang putok galing sayo. Kahit 10 o 100 putok ay walang magagawa. Oh, Immortal, eto na ako. Kung hindi mo kaya, umilag ka na lang. Tumahimik ka. Lin Yi, ano man ang galaw mo, sige, gamitin mo na. Kung umilag ako kahit 1 beses, matatalo ako. Espiritu ng ninuno, protektahan mo ako. Kung makakayanan ko ang suntok na ito, ang mga marangal na pamilya ng Jiangcheng ay yuyuko sa akin. Isinasapalaran ko ang lahat para sa pera. Paputok. Guro! Talagang hinarap niya ito ng direkta. Kabataang kaibigan Lin, hindi mo pinatay ang itim na bundok na immortal, hindi ba? Ang usok ay nangangahulugang walang pinsala. Itong immortal ng itim na bundok ay talagang nakakatakot. Gaya ng inaasahan ng isang immortal na guro,
Hinarap ng direkta ang malaking kanyon nang walang kahit isang gasgas. Ang kanyang mga kakayahan ay pambihira. Oo. Talagang pambihirang mga kakayahan. Talagang kahanga-hanga. Guro, ayos ka lang ba? Bakit ka naglulura ng dugo? Kahit ang mga immortal ay hindi kayang pigilan ang mga baril ng mortal. Guro, umuubo ka pala ng dugo. Sa tingin ko natalo ka, ha? Batang kaibigan na si Lin Yi, ang iyong imbensyon ay tiyak may kapangyarihan. Mga taon na ang nakalipas, nagtamo ako ng internal na sugat. Ang dugong tumigil ay hindi kailanman naalis. Ngayon, salamat sa iyong imbensyon, ang lumang dugong ito ay sa wakas na ilabas na sa pag-ubo. Naiintindihan ko. Alam ko na, ang kapangyarihan ng immortal na master ay napakalawak. Paano siya masasaktan ng mga baril? Tulad ng inaasahan sa isang immortal na nagsanay sa loob ng 1,000 taon, ako ay sobrang walang karanasan pa. Binibining Lin, ang trabahong ito ay napakahirap. Natatakot ako na hindi ko ito matapos. Hindi, Master Lin. Kung hindi ka tutulong, ang aming pamilya Lin ay mapapahamak. Oo, batang kaibigan na si Lin. Talagang hindi mo masasabi na hindi mo kaya, tama ba? Kung hindi mo ito gagawin, ang pamilya Lin namin ay walang kinabukasan. Ito. Tama. Ang card na ito ay may 5 milyon. Kunin mo muna. Dapat mong tulungan ang pamilya Lin namin. 5 milyon. Grabe. Noon, nagtatrabaho lang ako para kay Ling Jun. Ito ang una kong tunay na pera sa mortal na mundo. Kailangan kong tanggapin ang trabahong ito. Sige. Mag-iisip ako ng paraan. Guro, subukan mo ulit ang aking pinahusay na kanyon. Hindi ko alam kung anong antas ang naabot ng aking pagsasanay, kailangan ko na lang sumugal. Ang lakas ng ki, sapat na para sirain ang depensa ko. Gusto talaga akong patayin itong hampas lupa. Master, huwag kang magalit, ito na ang huling suntok. Kung kaya mo pa itong tanggapin, titigil na ako. Buwisit, iniinsulto niya ako, hindi ako pinapayagan umiwas. Sa mga panahong ito, kumita ng pera. Bakit ang hirap? Tigilan mo na ang pagsayang ng oras. Ang lalim ng martial arts mo, kaya tayo nito bigyan ng immortalidad. Ang mga kanyon ng mortal, kahit gaano kalakas, walang silbi. Hindi, sarili mo, patay na ako. Ano lang silbi pera? Lini, hindi ka na aking laban. Tumigil na, simula na yun. Hindi na ako magbubus ang galing. Master, bakit ka susuko sa kanya? Hayaan mo siyang sumuntok. Wala siyang paraan para saktan ka. Oo, Master. Labis kang ininsulto ng pamilya Lin at ng taong ito. Kung tatagalin mo ang suntok na ito, makukumbinsi sila at tatanggapin ang matinding parusa. Bakit sila pakakawalan ng ganyan kadali? Tumahimik kayong lahat. Mas mahalaga ang buhay ko. Oh, batang kaibigang Lin. Tigil na agad. Panalo na ba ako ng ganito lang? At kumita ng 5 milyon? Hindi ito panloloko, di ba? Master, kailangan mong tuparin ang iyong salita. 1,000 taon na akong naglilinang. Bakit pa ako magsisinungaling sa iyo? Itigil mo na ang mahika mo. Ha? Lolo Lin, tapos na ang deal na ito, di ba? Ang pera. Salamat. Ang linis ng inner energy niya, pero sobrang gahaman sa pera. Hindi ito ang hitsura ng tunay na master. Maaaring, katulad ko, puro yabang lang. Gusto lang kumita ng mabilis na pera? Itong Black Mountain Master, napakabilis at madali pinalaya ang pamilya Lin. Baka naman natatakot siya kay Lin Yi? Sa tingin ko, puro siya salita. Oo. Kanina, kumikinang ang kamay ng batang iyon. Baka ito ang maalamat na tunay na ki. Siya ang tunay na malakas. Binatang Lin, bata ka pa, pero ang galing mo na. Talagang hinahangaan ka namin. Medyo bastos lang kami kanina. Pakitawad mo na sa amin. Oo, binata. Narinig ko nagli-livestream ka. Ano ang pangalan? Mula ngayon, susuportahan ka naming lahat. Sige, sige. Ang aming mga produkto ng Free Realms Media ay magkakaiba-iba. May para sa lahat. Pwede mong tingnan. Pumili ka. Guro, magsalita ka. Ngayon iniisip ng lahat na natatakot ka kay Lin Yi. Mula ngayon sa Jiangcheng, paano tayo makakaraos? Itong bata, ininsulto ako sa lahat ng paraan. Akala ba niya ako, Black Mountain Master, gawa sa putik? Tama na. Ngayon,
ay ang aking handaan sa kaarawan. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Guro, huwag kang magkamali. Masyado lang masigla ang lahat. Hindi ko sila mapigilan. Aalis na ako. Enjoyin mo ang iyong kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Ha. Talagang niloko ko siya. Napakaduwag at duwag. Malamang puro salita lang. Tigil, pumapasok at lumalabas ayon sa gusto mo. Akala mo ba ang aking lungga ng demonyo ay palengke? Guro, ano ang ibig mong sabihin? Sinabi mo lang na palalayain mo ang pamilya Lin. Oo, sinabi ko nga na palalayain ang pamilya Lin. Pero hindi ko sinabing palalayain kita. Ikaw, bata, paulit-ulit mo akong ininsulto. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kaya ko. Banal na kayamanan, lumitaw. Linyi, dati mo akong tinamaan ng 3 beses. Hindi kita aapiin. Kung kaya mong tumagal ng 3 tamaan ng pamatay immortal kong lumilipad na kutsilyo, ang ating mga nakaraang sama ng loob ay mapapawi. Itong itim na bundok na pantas ay may bitbit na isang saging. Kaya bakit ito tinawag na lumilipad na kutsilyo? Sa tingin ko, si itim na bundok na pantas ay natakot ng husto sa kanyon ni Linyi. Tumahimik ka. Kung ignorante ka, magbasa ka pa. Ang pamatay immortal na lumilipad na kutsilyo ay gawa mula sa isang hibla ng primordial na enerhiya, walang anyo at hindi nakikita, kaya ito ay pinalaki sa loob ng isang mahiwagang lung. Basta bigkasin ng mahika at kaya nitong hiwain ng bato at metal, hindi mapipigilan. Naku. Ang pamatay immortal na lumilipad na kutsilyo ay isang maalamat na kayamanan. Tiyak na mamamatay ako. Ano ang gagawin ko ngayon? Linyi, dahil bata ka pa, kailangan mo lang sabihin sa akin ang paraan na ginamit mo noong isang beses para i-activate ang sinaunang chi ng tahanan ng espiritu. Patawarin kita. Ano sa tingin mo? Hindi ka nagbibiro. Kung sasabihin ko sa iyo kung paano i-channel ang sinaunang key ng tahanan ng espiritu, pakakawalan mo ako. Tama iyan. Kung magsasabi ka ng totoo, ililigtas ko ang buhay mo. Hindi ko inaasahan na si Linyi ay isang duwag. Nag-alala ako nang walang dahilan. Sige. Pero kailangan mong manumpa. Sabihin, kung susubukan mo akong saktan, sana'y tamaan ka ng kidlat. Ha. Ano naman kung tamaan ako ng kidlat? Kung lokohin kita muli, sana'y mawala ang lahat ng aking pagsasanay at maging isang hayop. Ano sa tingin mo? Okay, makinig ka. Itong sinaunang key ng tahanan ng espiritu ko ay ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ng espiritu mismo. Ikaw, batang walang hiya. Gusto mo pa akong lokohin? Hinahanap mo ang kamatayan. Teka. Kung hindi ka naniniwala, maaari kong paunahin ang Panginoon ng espiritu na humarap sa iyo. Panginoon ng espiritu, bilis, o mamamatay ako. Oy, patuloy ang mga regalo. Tuloy ang sayaw. Lingjun, bilisan mo. Kung hindi, patay na ako. Hoy, Lingjun, mukhang may problema si Linyi. Tinatawag ka niya. Ayos lang yon. Yung lalaking iyon na Sakyang Kun Pagoda na nagsasanay sa loob ng 1,000 taon. Ang kanyang paglilinang ay umabot na sa antas ng isang daluo golden immortal. Yung demonyo ng Black Mountain ay hindi siya masasaktan. Ang mahalaga ay kumita ng pera. Mga tol, oy, gumalaw na kayo. Oy, olele. Bahala na. Sinabi ko sa iyo, itong bagay may pagkakaiba sa oras. Guro, baka natutulog si Lingjun. Paano kung maghintay pa tayo ng kaunti? Ang Ling Mansion at ang mundo ng tao ay naputol na sa loob ng 300 taon. Sa tingin mo ba talaga ako, ang tunay na tao, ay walang kwenta? Pagkatapos, gagawin kitang talagang matikman ang sakit ng laman. Guro, sinasabi ko ang totoo. Una, dalisayin ang tunay na kakanyahan. Pagkatapos, ikalat ang enerhiya. Ang kakaibang detalye ay tumutugma sa lalaki at babae. Naku, si Lingjun talaga ay hindi mapagkakatiwalaan. Pakiusap, kayamanan, umikot ka. Ano? Anong nangyayari? Ang iyong kayamanan, maaaring sira. Imposible. Talagang imposible. Ang sinaunang kayamanan na ito. Hindi man lang nakapaso ng isang buhok sa kanya, hindi ako naniniwala. Ang kayamanang ito ay ipinamana mula kay Luya sa bundok Kunlun. Ang mga lihim nito ay nakatago sa sinaunang katotohanan. Pakiusap, kayamanan, umikot ka. Wow, ang laki nito. Go! Ito. Imposible ito.
Ito. Ako ba talaga ang lakas? Itong Black Mountain Immortal. Wala siyang espesyal. Anong primordial energy? Invincible? Kahit isang buhok ng binatang amo ay hindi nasaktan. Sa tingin ko, nandito lang siya para mandaya ng pera natin. Siguro dapat nating kalimutan ang pag-donate ng pera. Kalimutan na lang natin. Mas mabuti pang. Sa live stream room ng binatang amo, bumili pa ng all cure talismans. Practical iyon. Scam, di ba? Ano itong basura? Puro reputasyon lang yan. Scam. Master, bakit si Lin Yi? Ganap na walang pinsala? Posible bang ang kayamanan ay hindi nagamit ng napakatagal at nasira na? Ito. Imposible. Isang primordial na kayamanan. Paano ito masisira? Tiyak itong batang ito. Nagpapanggap kang mahina. Itinatago ang antas ng iyong cultivation. Sadya mo akong pinapahiya. Di ba? Ako. Hindi immortal. Hindi ko rin alam na ganito ako kalakas. Hahaha. Siyempre, posible ring sira ang iyong kayamanan. Bakit hindi mo subukan ng iba? Mukhang hindi nagpapanggap ang batang ito. Posible bang itong gourd ang may problema? Master, kailangan mong mag-isip ng mabilis. Kung hindi sila magbibigay sa atin ng kahit isang sentimo. Wala silang ibibigay sa atin. Sige, mabuti man o masama, alamin natin sa pamamagitan ng pagsubok. Kalimutan mo na. Mabuti man o masama, malalaman natin sa pamamagitan ng pagsubok. Pagsubok? Paano natin iyon susubukan? Kung gayon, pasensya na, alagad ko. Guro! Maawa ka, Guro! Huwag kang mag-alala, alagad ko. Sinusubukan ko lang ang kapangyarihan nitong kuwadro. Hindi ako gagamit ng labis na puwersa. Gamitin mo lang ang iyong enerhiya para ipagtanggol ang sarili. Guro, huwag! Pakiusap, kayamanan, lumiko. Guro, ang lakas. Ang galing na banal ay hindi kayang tapatan ng mga mortal. Mukhang ang batang kaibigang si Lin Yi talagang may kakayahan. Tahimik. Hindi niya matalo ang batang kaibigang si Lin Yi. Ngunit kaya niya tayong harapin. Kung magagalit natin siya, tayo lahat ay mapapahamak. Hindi nasira ang kayamanan. Anong nangyayari? Ito, Guro. Si Lin Yi ay tiyak na nagkaroon ng isang maswerteng pagkakataon at nakuha ang isang hindi kapanipaniwalang anting-anting na pananggalang. Kaya siya nagiging matapang. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Isang pananggalang na anting-anting. Ayun pala. Nagtataka ako kung bakit hindi ako sinagot ni Ling Jun. Inihanda na niya ang pamalit na plano para sa akin. Ito ay para sanayin ako sa malayang pagpatay ng demonyo. Hindi naman masama. Meron akong proteksiyong anting-anting na ibinigay sa akin ni Ling Jun. Kayong masasamang naglilinang, bakit hindi kayo mabilis na lumuhod at mangumpisal? Kung mangahas kayong sakta ng iba, huwag ninyo akong sisihin kung ako ay maging mahigpit. Ikaw munting walang hiya. Talagang hindi ka takot mamatay, di ba? Nakita ko na ang totoo mong kulay. At naglakas loob ka pang magyabang dito. Akala mo ba hindi kita kayang hawakan? Batang itim na bundok. Kahit ang iyong likas na sandatang mahika ay hindi ako masaktan. Ano pa ang kaya mong gawin? Sasabihin ko sa iyo. Ako si Ling Jun. Isinugo upang supilin ang mga demonyo at likulin ang kasamaan. Kung susuko ka ngayon, tulad ng isang mabuting bata, maaari pa kitang bigyan ng maluwag na pagtrato. Hindi kita kayang hawakan? Bata, sasabihin ko sa iyo, mayroon akong libo-libong paraan para gawin kang maghangad na mamatay ka. Tingnan mo. Ano ito? 5 singsing. Mas marami ka ng isang singsing kaysa kay 4 na singsing. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-aakrobatika ka ba para sa amin? Hahaha. Ikaw ahas na may 2 mukha. Naglakas loob ka bang tumawa sa akin? Si. Ito. Umiigpit. Immortal, patawarin mo ako. Ang bagay na ito ay tinatawag na singsing ng 5 elemento. Bagamat wala itong kapangyarihang panlaban, maaari nitong bitagin ang mga kaaway. Kapag nakabit, lalo itong humihigpit. Mapuputol ang iyong mga paa at kamay, at mamamatay ka, kayong mga karaniwang salbahe. Paano kayo naglakas loob na insultuhin ako? Hindi ito mapapatawad. Immortal, patawarin mo ako. Handa akong ibigay ang kayamanan ng pamilyang Sun bilang paghingi ng tawad sa iyo, Immortal. Guro, ang pamilyang Sun ay maraming pera. Pakiusap, patawarin mo siya sa pagkakataong ito.
Pinahahalagahan ko ang buhay. Sa pagkakataong ito, maliit na parusa bilang babala kung muli kayong magkakasala. Hindi na ako magpapatawad. Salamat, Guro. Ngayon, ikaw naman? Hahaha. Singsing ng 5 elemento. Siya? Wow, naisuot ko nga. Lingjun, hindi maganda ang proteksyong ito. Bata. Ngayon, titingnan ko kung anong mga proteksyon ang meron ka sa'yo. Ha. Nako, masama ito. Lumayo ka. Kung lalapit ka pa, susigaw ako. Lingjun, iligtas mo ako, Lingjun. Sige, sumigaw ka. Kahit sumigaw ka ng malakas, walang darating para iligtas ka. Hindi. Kailangan kong sumugal, baka malakas talaga ako. Hoy, bata. Anong ginagawa mo? Aray, Diyos ko, gumana nga. kumagat talaga siya sa singsing ng 5 elemento. Paano nangyari iyon? Yang. Anong klase ng ngipin meron ka? Kinagat mo ng isang beses ang isang sandatang immortal? Ang iyong sandata ay hindi naman ganoon kagaling. Nasira sa isang kagat. Imposible. Singsing ng 5 elemento. Higpitan. Binabaluktot ang isang sandatang immortal gamit ang kamay? Hindi pa naririnig. Talagang hindi pa naririnig. Malakas pala ako. Asig. Who is it? Nagpabibo iyang batang iyon. Kakaiba talaga ang batang ito. Hindi ligtas dito. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Hindi masama. May kakayahan ka naman pala. Munting demonyo ng itim na bundok. Sinabi ko sa'yo, na sumuko at umamin. Tumanggi ka. Ngayon, hayaan mo akong bumugbog sa iyo ng husto. Sumuko at umamin? Hahaha. 1,000 taon na akong naglinang. Paano ako aamin sa isang musmos na katulad mo? Paano kung ibang araw na lang? Magbabanggaan tayong muli. Ngayon, aalis na ako. Wait. Ginoong Lin, talagang makapangyarihan kayo. Kahit ang Black Mountain Real Man na naglinang ng 1,000 taon ay natakot sa inyo at tumakas. Talagang kahanga-hanga. Tumahimik ka nga. Pero tungkol sa ating immortalidad, natatakot akong wala ng pag-asa. Tama na, iniisip mo pa ba ang immortalidad? Ang Black Mountain Real Man na iyon ay isang manloloko. Nakaligtas ka, salamat kay Ginoong Lin. Oo. Salamat, Ginoong Lin. Salamat, Ginoong Lin. Sige, tama na. Walang anuman. Mangyaring pumunta at suportahan ang aming livestream. Iyon lang ang hiling ko. Ginoong Lin, muli mong iniligtas ang aking pamilya, Lin. Tungkol sa sinabi ko dati, pakakasalan ka. Pag-usapan natin yan mamaya. Uy. Inayos niya ang kanyang mangga sa tumalis. Itinatago ang kanyang galing at katanyagan. Talagang isang master. Lingjun. Ang galing ko ngayon. Lingjun. Tulog ka ba? Akala ko. Pero sasabihin ko sa'yo. Ngayon, dinurog ko talaga yung Black Mountain Goblin. Binugbog ko siya ng husto. Ang unang pangangaso natin ng demonyo, sumikat tayo. Ipinakita natin ang ating lakas. Hindi masama. Sabi ko sa'yo, kaya mo yan. Ha. Lingjun. Actually, may sasabihin ako na hindi ko pa natanong sa'yo. Ano na ba ang cultivation level ko? Pakiramdam ko napakalakas ko. Ang iyong. Hindi. Kung sasabihin ko sa kanya na nasa Golden Immortal level siya, ang taong ito magtatrabaho pa ba siya para sa Ling Manor? Ang lakas mo. Hindi mataas, hindi mababa, hindi malakas, hindi mahina. Sakto lang. Sakto lang? Anong ibig mong sabihin? Sakto lang. Sapat para mabuhay. Pagdating sa pagpatay ng demonyo, kulang pa rin. Ano? Ngayon, pinutol ko ang Immortal Slaying Sword gamit ang kamay ko. At kinagat ko ang 5 Elements Ring, ano yon? Yon? Nanonood ako mula sa dilim at tinulungan kita. Kung hindi, sa lakas mo, natalo ka na noon pa. Hoy, akala mo ba natutulog lang ako? Tinutulungan kita. Pagod na pagod ako, kaya nakatulog ako ng kaunti. Wow. Buti na lang mabilis tumakbo yung Black Mountain Goblin. Kung bigla niya akong sinuntok, patay na ako. Lingjun, wag mo nang gawin to. Hoy, wag kang mag-alala. Ikaw ang susi sa pag-angat ng Ling Manor.
Basta gawin mo ang iyong makakaya para sa Manor, poprotektahan kita. Ling Jun, huwag kang mag-alala. Para sa'yo, ibibigay ko ang lahat sa Ling Manor. Buong puso. Hoy! 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 Ako! Ako! May kailangan talaga akong hingin sa iyo. Ling Jun, magbibitiw na ako. Ling Jun, magbibitiw na ako. Ano itong gulo-gulo? Isa kang veterano sa Ling Manor. Bakit ka nagdadabog? Sino ang nagdadabog? Ang boring ng Ling Manor araw-araw. Puro livestream lang ang ginagawa natin. Tingnan mo ang mundo ng tao. Ang ganda at kinang. Ang saya-saya. Wala akong pakialam. Gusto kong mag-reincarnate. Si. Inumin mo itong mangkok ng Lingpo soup. Pagkatapos, makakapag-reincarnate ka na. Pumayag ka agad? Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Hindi ako nagsisinungaling. Inumin mo. Ling Jun, pinakawalan mo lang siya ng ganoon? Manahimik ka. Manatili ka. Sino ka? Ako si Ling Jun ng Ling Manor. Nakikita kong pinalad ka. Dapat kang tumanggap ng mga biyaya. Itinatalaga kita bilang Ling po ng Ling Manor. Pumapayag ka ba? Ako. Maaari akong maging opisyal sa Ling Manor? Siyempre, pumapayag ako. Salamat, Panginoong Ling Jun. Pwede ba yon? Asig. Sige, maghanda ka na para sa trabaho. Oo. Salamat, Master Ling. Ling Jun, ang galing niyan. Galing pa alam mo, isang mangkok ng sabaw na yan, mawawala ang mga taon ng karanasan sa trabaho. Ug, wala kang ideya kung gaano kahirap magsanay ng senior na empleyado ngayon. Batang kaibigang Lin Yi, kailangan mong humanap ng paraan. Mula noong magsimula tayong mag-livestream, lahat ng matatandang kaluluwa mula sa Ling Mansion ay naghahangad ng reinkarnasyon. Pinag-uusapan nila ang mga kasiyahan sa mundo. Sa ganitong bilis, Ling Mansion ay malalagay sa kaguluhan. Tama ka naman. Ang buhay dito sa Ling Mansion ay medyo boring. Kumikita ang mga tao, pero bukod sa pagkain at pag-inom, wala talagang magawa. Bukod sa pagkain, ano pa ba ang magagawa? Ling Jun, kailangan nating pagyamanin ang oras ng lahat, gawin itong mas masigla. Tulad ng spa package, oo, foot massage, karaoke. Gawin natin. Spa? Foot massage? Karaoke? Isipin mo, kapag nagtrabaho ka ng husto buong araw, at hinihila mo ang pagod mong katawan pabalik sa malamig mong maliit na kwarto, gaano kawalan, malungkot, at desyerto ang pakiramdam. Ngayon isipin mo ito. Kapag nagtrabaho ka buong araw, may naghuhugas ng iyong pagod, minamasahe ang iyong balikat at binti, at kumakanta kasama mo ng malakas. Ang buhay na ganyan, hindi mo ba gustong subukan? Yan ang sinasabi ko. Gusto mo ito, at gusto rin ng lahat. Kung itatayo natin ito, magiging malaking hit ito. At hindi lang nito mapapabilis ang daloy ng pera dito sa Ling Mansion, kundi pagyayamanin din at papahingahin ang espiritual na mundo ng lahat. Isang bato, 2 ibon. Eksakto! Spa, foot massage, karaoke. Gawin natin. Gawin natin. Sa kabutihang palad, mabilis akong tumakbo. Kung hindi, talagang magdurusa ako sa kamay ng batang iyon. Guro, talaga bang may ganyang kakayahan si Lin Yi? Kahit ikaw, ay hindi mo siya kayang hawakan. Siya? Karapat dapat? 1,000 taon akong naglinang. May kapangyarihang maglipat ng bundok at magpatuyo ng dagat. Ayaw ko lang makipaglaban sa kanya dahil sa takot na maapektuhan ang aking pundasyon ng Heishan. Guro, marunong ka. Ngunit dahil sa gulo na dulot ni Lin Yi, ang pera mula sa mga pangunahing pamilya ng Jiangcheng, natatakot ako na hindi susunod nang masunurin ibibigay. Ito nga ay medyo kakaiba. Hayaan akong magulat sa aking guro at saka magpasiya. Sa aking 5 laman loob bilang gabay, 3 kaluluwa bilang handog, lumuhod ako at inaanyayahan ang angkan ng Heishan, ang ninunong nagtatago, ang itim na balabal na demon immortal, upang ihayag ang iyong tunay na espiritu. Alagad na si Qiao Kun, lumuhod upang magbigay galang sa guro. Alagad ng alagad na si Yuan Hui,
lumuhod upang magbigay galang sa itim na balabal na demon immortal. 100 taon ng mga panahon, parang mga ulap at usok na lumilipas. Tinawag mo ako ngayon, oras na ba upang muling itatag ang siklo ng reinkarnasyon? Walang silbi ang alagad. Sa pagkakataong ito ay ginising ka namin dahil lamang sa ang orihinal na aura ng Spirit Mansion ay muling lumitaw sa mundong pantao. 100 taon na ang nakalipas. Biglang naputol ang ugnayan ng Spirit Mansion at ng mundong pantao. Ang Spirit Mansion ngayon ay tiyak na nasa paghina, naubos na ang espiritual na enerhiya. Paano pa magkakaroon ng orihinal na aura ng Spirit Mansion? Hayaan akong mag-imbestiga. Magbigay galang kay Lord Ling. Hahaha, hindi masama, hindi masama. Hahaha, talagang gusto ko ito. Batang kaibigan na si Lin Yi. Subukan natin ng magkasama. Sa iyo na lahat. Akin. Hehe. Ang daan ng langit ay magulo at hindi mahuhulaan. Maaaring ito ay ang maalamat na variable, Qiao-Ku. Maaari mo bang alamin ang pinagmulan ng taong iyon? Ang iyong alagad ay talagang walang kakayahan. Ang aking immortal slaying flying knife at 5 elements ring ay madaling nasira ng batang iyon. Hindi ko talaga masukat ang kanyang kultibasyon. Hindi masukat ang kultibasyon? Maaaring siya ay isang nakatagong sinaunang halimaw sa loob ng 1,000 taon. Demon immortal. Kilala ko ang taong iyon. Siya ay naaksidente at namatay ilang araw ang nakalipas. Pagkatapos ay biglang nabuhay muli mula sa kanyang mga salita at kilos. Tiyak na siya mismo. Hindi siya maaring isang halimaw na nagsasanay sa loob ng 1,000 taon. Oh, buhay mula sa patay? Maaring napadpad siya sa Spirit Mansion at nagkamit ng magandang kapalaran? Qiao-kun, humanap ka ng paraan upang masukat ang kanyang pinagmulan. Ito. Guro, ang iyong alagad ay walang silbi ang lahat ng artifact. Okay lang. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang Primordial 5 Elements Banner at itong 9-yuan Realm Breaking Pill. Ako ay magmamasid din ng palihim. Kung hindi mo siya matalo, ako ang kikilos. Ang iyong alagad ay lumuhod at nagpapasalamat sa guro. Binatang Lin. Hoy, marunong ka talagang magsaya. Hindi ko inakala, hey, na may ganitong kasiyahan sa mundo. Kapatid na Ling Jun, basta't protektahan mo ako. Mula ngayon, marami kang masisiyahan. Paano kung hayaan mo akong pumasok muli sa tore ng espiritu at magsanay ng kaunti para palakasin ang aking kakayahan? Magsanay? Kung magsanay ka pa, talagang aakyat ka. Hindi pwede, haha. Kailangan nating tumutok sa pangunahing gawain. Malapit na tayong magsimula ng live broadcast ngayon. Una, maglive muna. Hahaha, maglive muna. Wow! Dumadagsa ang mga regalo. Sikat na ba talaga ako ngayon? Streamer, kumonect ka sa akin. Bilisan mo, nawawala ang baboy ko. Bilisan mo, sabihin mo kung nasaan. Kaya ito ang mananakop ng apo ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Medyo ordinaryo lang ang itsura niya. Sino? Sinong nagsabing ordinaryo lang ako? Halatang napakagwapo ko. Sige, sapat na. Ang sigla ng lahat. Naramdaman ko na. Ngayon, simulan na natin kumonek. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis ang dali. Wow. Ano to? Lin, ako to. Lolo, huwag kang masyadong lumapit. Oh, siya. Oh, kaya si Jilin pala. Anong kailangan ninyo sa akin? Bakit kayo kumunek? Wow, kaya ito si Lin Jiyu, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Sa wakas nakita na ang totoong tao. Streamer, ang galing mo. Gino mo talaga ang pinakamayaman. Lin, noong nakaraan, nagmadali akong umalis. Mayroon akong nakalimutan kong sabihin sa'yo. Iniisip ko kung maaari mo akong tulungang maghanap ng isang tao. Maghanap ng tao? Madali lang yan. Lin, sino ang hinahanap ninyo? Gusto ko sanang tulungan mo akong mahanap ang apo ko. Hanapin ng apo. Diyos ko, nawawala ang apo ng pinakamayamang tao. Lolo, ako ang nawawala mong apo. Ginoong Lin, kung hindi kayo tutol, gagawin ko kayong lolo at ako ang magiging apo ninyo. Ginoong Lin, nagbibiro ba kayo? Tingnan nyo, ang daming gustong maging apo ninyo. Talagang nawawala ang apo ninyo. Oo, binatang Lin Yi? Kailangan mong may maisip. Tulungan mo akong hanapin ang apo na ito. Kung mahanap mo siya para sa akin, anumang eroplano, kanyon o rocket, at pati na ang Jia Shenhua, ibibigay ko sa iyo kahit ilan ang gusto mo. Sige, Manong, ako na ang bahala sa kasong ito. Dahil nangako ako, gagawin ko ito ng tama. Subukan ko siyang hanapin ngayon. Siyam na ikot bumalik sa pinagmulan.
Pang-akit ng lahi. Ginoong Lin, ito ang teknik ng pang-akit ng lahi. Ang enerhiyang ito ng dugo, kapag nahanap na ang apo ninyo, kusa itong mawawala. Pagkatapos, ipapadala ko sa inyo ang address, at maaari kayong pumunta upang hanapin siya. Mahusay, mahusay. Binatang Lin, talagang kamanghamanghang kapangyarihan. Hanapin mo na siya ngayon. Si. Paano ito biglang naglaho? Dapat lumipad ito palabas, di ba? Binatang Lin, ano ang ibig sabihin nito? Baka ito ang unang beses ko na may hinanap. Nagkamali ako. Huwag kayong mag-alala. Subukan ko ulit. Siyam na ikot bumalik sa pinagmulan. Pang-akit ng lahi. Si. Maaring. Ako ang apo ninyo. Walang hiya ang streamer na ito. Nakita niya ang pinakamayamang lalaki, at biglang nagpapakumbaba. Hindi pa ako nakakita ng ganyan kawalang hiyang tao. Lolo, ako ang tunay mong apo. Ginoong Lin, marahil dahil sa screen. Sa pagitan natin, ang pamamaraang ito ng pagsubaybay ng lahi ay may pagkakamali. Bukas, pupuntahan kita ng personal, at tiyak na mahahanap ko ang apo mo para sa iyo. Uy, Lin Yi, matagal na tayong hindi nagkita. Yuan Hui. Lin Yi, kung gusto mong iligtas ang 2 tao ng pamilya Lin, kita tayo sa itim na bundok bukas ng umaga. Kung hindi, hindi tiyak ang kanilang buhay. Hahaha. Nangangahas siyang agawin ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Baliw ba ang lalaking ito? Ito ay tiyak na isang palabas, para mas maraming manood ang nagli-livestream. Nakuha pa nila ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na sumali. Pasensya na, pamilya. May biglang nangyari, kaya tatapusin ko na ang stream ng maaga. Lin Yi, anong nangyayari? Tiyak na iyong demonyo ng itim na bundok ay darating para maghiganti. Noong huli ko siyang pinahiya, nawalan siya ng malaking pera. Ibinabaling niya ito sa pamilya Lin. Patay tayo. Ibig kong sabihin, pinangalanan ka niya. Paano kung ang 2 iyon mula sa pamilya Lin ay malagay sa problema? Kung gayon, ang ating stream ay matatapos na. Huwag kang mag-alala. Mula sa lihim na pamamaraan kanina, ang Lin Juhe na ito ay maaaring talagang aking lolo. Akala ko wala na akong pamilya sa mundong ito. Kaya sa lohika at damdamin, kailangan kong pumunta. Tama. Kung gayon, tuturuan kita ng ilang lihim na pamamaraan ng depensa. Sa pagkakataong ito, garantisado na walang palya. Guro, sinusuri ko lang ang background ni Lin Yi. Bakit ka pumunta sa banal na altar na ito? Noong huli, natalo ako sa batang iyon. Hindi ako pwedeng maging pabaya ngayon. Maluwag ang lugar na ito. Sapat para magamit ko ang aking kakayahan. Sisiguraduhin kong si Lin Yi ay hindi na babalik. Ngunit ikaw, paano ka nakatitiyak na darating talaga ang batang ito? Guro, panatag kayo. Si Lin Yi ay malalim ang koneksyon sa pamilyang Lin. Maaaring siya pa nga ay apo ni Lin Juhe. Tiyak na darating siya. Hahaha. Kung ganoon, wala tayong magagawa kundi maghintay dito ng tahimik para sa malaking isda na kumagat. Isang malaking isda ang kumagat. Nagtataka lang ako kung ang malaking isda ikaw, demonyong Black Mountain, o ang alagad mong si Yuan Hui. Mabuti. Lin Yi, ininsulto mo ako sa lahat ng paraan. Kung lilipulin kita ngayon, ang daang pamilya ng Jiangnan ay yuyuko sa akin. Magtatagumpay ang aking dakilang plano. Talagang hindi ka natututo, di ba? Noong huli pinatawad kita, at ngayon ay naglakas loob ka na mang-agaw ng mga mortal. Hindi ka ba natatakot na may makapangyarihang kultivador ang lilipol sa iyo? Ngayon, mahina ang espiritual na kapangyarihan sa lupa. Paano magkakaroon ng mga makapangyarihang kultivador? Sa kabaliktaran, ikaw ay nagkaroon ng mga pagkakataon sa Spirit Mansion at iniisip mong ikaw ay walang talo sa ilalim ng langit. Panoorin mo kung paano kita lilipulin. Hoy, teka. Bata? Ano na naman ang balak mo? Pumunta ako para magligtas ng tao. Nasaan si Old Master Lin at Lin Qianqian? Hindi ko pa sila nakikita. Bakit ako makikipaglaban sa iyo? Nasaan si Lolo Lin at Lin Qianqian? Wala akong nakita sa kanilang dalawa. Bakit kita lalabanan? Hoy, ikaw na pasaway na bata. Kung manalo ka, makakawalan ko sila. Magsisinungaling ba ako sa iyo? Teske. Matandang hangal, ang mga salita mo ay parang utot. Sinabi mong hindi mo gagalawin ang pamilya Lin. Tapos, bigla mo silang kinidnap. Wala ka bang hiya? Ikaw ang nagsasalita ng kalokohan. Ang buong pamilya mo ay nagsasalita ng kalokohan. Sabi ko sa iyo, ang pagkidnap ay ginawa ng alagad ko.
Anong kinalaman ko doon? 1,000 taon na akong naglilinang. Hindi ako nagsisinungaling. Hanggat kaya mo akong talunin, talagang pakakawalan ko sila. Hindi ako magbabalik sa salita ko. Siye. Eddie, sasampalin kita hanggang sa sumuko ka. Panginoong Ling, mas mabuting bantayan mo ng mabuti ngayong pagkakataon. Panginoong Ling, parang may tumatawag sa'yo. Bahala na. Naabot na ng batang iyon ang antas ng Great Luo. Tinuruan ko rin siya ng ilang lihim na pamamaraan. Ligtas ang kanyang buhay. Diyan. Aray, medyo higpitan mo. Aray. Ahahaha, yeah. Bakit hindi sumasagot si Panginoong Ling? Siguradong sinusubok niya ako ulit. Kaya kailangan kong maging mas matapang. Walang hanggan ang langit at lupa. Hiramin ang kapangyarihan ng sansinukob. Sa aking teritoryo, huwag mong akalain na makakagawa ka ng unang hakbang. Watawat ng 5 elemento ng kaguluhan. Lakad. Watawat ng 5 elemento ng kaguluhan. Lakad. Ito ay isang aray. Tama iyan. Lin Yi, ito ang Primordial 5 Elements Array. Kahit na dumating ang isang terrestrial na immortal, masusunog siya ng husto. Hehehe. Ngayon, mararanasan mo ang lasa nito. Crimson Flame Banner. Apoy, tumaas. Ay nako, hindi ako tinuruan ni Spirit Lord kung paano sirain ang isang aray. Hahaha, bata, ang Crimson Sun Flame Banner na ito ay maaaring tumawag ng True Samadhi Flame, nasusunog ang kaluluwa. Kung magsasabi ka ng totoo at sasabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang iyong spiritual origin energy ay nagmumula, baka isaalang-alang ko ang pagligtas sa iyong buhay. Hindi. Sinabi ko na sa'yo, si Spirit Lord. Kakaiba naman. Bakit hindi mainit ang apoy na ito? Master, anong nangyayari? Ito, hindi tama iyan. Ang True Samadhi Flame na ito ay kayang sunugin ang lahat. Bakit hindi man lang nito nasunog kahit isang buhok? Black Mountain Demon, ang iyong apoy, puro palabas lang at walang epekto. Hindi ka naman dinagago mo lang ako, di ba? Master, baka hindi sapat ang lakas ng apoy. Baka ang kanyang defensive artifact ay humarang. Posible. Palakasin ko pa ang apoy. Pagkatapos, makikita natin itong batang magmamakaawa. Heavenly Morn Wind Banner. Hangin, bumangon! Hoy Master, Mali. Iyon ang Crimson Sun Flame Banner. Ano ang alam mo? Ang apoy ay humihiram ng lakas ng hangin. Ang hangin ay humihiram ng anyo ng apoy. Sa tulong ng Heavenly Morn Wind, ang batang ito ay hindi mamamatay. Ngunit masusunog siya ng husto. Haha, hintayin mo lang. Wow! Guro, ang galing mo! Sa apoy na ito, kahit gaano pa kagaling si Lin Yi, hindi niya magagamit ang kanyang kakayahan. Hahaha! Ang apoy na ito ay mukhang matindi, pero bakit walang init? Maaari bang na si Ling Jun ay lihim na tumutulong sa akin? Talagang kahanga-hanga yan. Sarap. Guro, sa apoy na ito, wala bang galaw? Maaari bang si Lin Yi ay nasunog na? Huwag kang mag-alala. Ang batang ito ay may kakaiba sa kanya. Hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Hayaan mo akong mag-refine sa kanya ng isang oras. Hayaan siyang masiyahan ito ng lubos. Hoy, kaupo lang dito walang ginagawa ay hindi maganda to. Ling Jun, hindi mo ako tinuruan kung paano sirain ang formasyon. Ano ang gagawin ko? Wala pa akong kinakain buong araw. Hayaan mo akong kumain muna. Guro, nakakaamoy ka ba ng isang bagay? Mukhang amoy inihaw na kamote at inihaw na manok. Tumahimik ka. Ikaw ay isang tagapaglinang. Bakit ka nagpapakasasa sa pagkain? Bukod dito, sa liblib at tuyong lugar na ito, saan manggagaling ang inihaw na kamote at inihaw na manok? Guro, totoo iyan.
Mukhang galing ito sa apoy na ito. Ito, maaari bang si Lin Yi ay inihaw na? Siyam na siklo bumalik sa pinagmulan. Lahat ng pamamaraan ay nagiging isa. Formasyon, bumagsak. Bagsak. Ikaw, kumakain ka na ba? Gusto nyo ba ng konti? Nagsobra ka na. Ikaw, nangangahas kang gamitin ang banal kong apoy para mag-ihaw ng kamote. At nag-iihaw ka pa ng manok. Ikaw, meron ka bang kahit anong moralidad at disente? Ha? O, tao. Ang walang kwenta ng pormasyon ng apoy mo, hindi man lang ako masunog. At hindi ako makalabas. Nagugutom na ako, kaya walang choice, kaya ako na ang nag-asikaso sa sarili ko. Hindi mo ako masisisi. Guro, kahit ang samadhi tunay na apoy, walang magawa sa kanya. Ano ang gagawin natin? Matandang multo ang iyong pormasyon, walang magawa sa akin. Paano kung ganito, hayaan mo akong lumabas, magkaroon tayo ng tamang laban, para makita kung sino ang mananalo. Kanina lang, Panginoong Espiritu nagturo sa akin ng ilang mga spell, gusto kong subukan ang mga ito. Ano ba yan? Itong bata ay tiyak na may itinago na naman na kakaibang bagay. Palabasin mo siya. Wala akong kahit anong tsansa na manalo. Bata, gusto mong lumabas? Sige. Saka, kailangan mong umasa sa sarili mong kakayahan. Sa tingin mo ba ang aking malaking pormasyon ng 5 elemento ng kaguluhan ganito lang kalakas? Si. Di anong iba pang lansiin mo, gamitin mo na agad. Mamadali akong bumalik sa aking livestream. Kasama si Panginoong Espiritu na lihim na nagpoprotekta sa akin. Hindi ako naniniwala na may sinuman ang makakasakit sa akin. Ikaw na maliit na brat, binubuli mo ba ako para maging walang kwenta? Sige. Kapangyarihan mula sa langit, Panginoon ng kulog. Tulungan mo ako, banal na watawat ng kulog ng lilang langit. Kumangon, tumayo. Linyi, alam kong hindi naging madali ang iyong paglilinaw. Balak kong iligtas ang iyong buhay, pero matigas ang ulo mo. Pinahiya mo ako sa lahat ng paraan. Itong Purple Sky Divine Thunder, ang pinakadalisay at matatag na apoy sa pagitan ng langit at lupa. Tikman mo ang sakit ng muling paghugis. Naku, masama ito. Purong yang at matatag, lumalaban sa espiritual na enerhiya. Yabang. Natatamaan ng kidlat, ha? Ha. Ngayon nagsisisi ka na? Huli na. Kulog? Taman. Ha. Tama. Ang banal na kulog na ito ay talagang makapangyarihan. Makapangyarihan ng guro. Ha. Isang mortal lamang kung hindi kita kayang talunin ng madali. Kung gayon, ang libu-libong taon na ito ay magiging sayang sa paglilinaw. Linyi, alam mo ba? Iyon lang? Itong kidlat mo, peke ba ito? Wala akong naramdaman. Wala? Bakit ka sumigaw kanina? Kapag nakakita ka ng kidlat na tatama sa iyo, hindi ka ba mabigla? Teka, kayo? Naloko kayo, di ba? Hindi mainit ang apoy na ito, hindi masakit ang kidlat. Anong hunyuan? 5 elements array. Sinong kahinahinalang tindero ang nagbenta sa inyo? Kulang pa ng isang bandila. Tumahimik ka, pangahas ka, insultuhin ang ninuno ko. Mamamatay ka ng 1,000 beses. Sige ngayon, ako'y pupukawin ka ng sakit. Yin-yang 5 elemento, langit at lupa, baliktad, baguhin ang hangin at apoy, tawagin ang kidlat ng langit. Kumangon. Linyi, ang aking Blazing Fire Divine Thunder. Tingnan natin kung paano mo ito haharangan. Bumagsak. Sa aking 1,000 taon na pagsasanay, ginagamit ko ang dakilang array. Hindi ako naniniwala, itong bata ay makakayanan pa ito. Mabuti. Linyi, ngayon alam mo na ang kapangyarihan, di ba? Hindi ka man lang makaiyak sa sakit? Hindi ang kati-kati. Ang ginagawa mo ay parang electrotherapy, nakakapangilo at nakakamanhid. Ang sarap. Uwisit bata, gusto kong makita hanggang kailan ka magpapamatapang kidlat. Bumagsak. Galing dagdagan pa, mas malakas. Bata, sobra ka na. Kidlat bumagsak. Master,
Hindi natin ito kayang ituloy. Parang sira na ang array. Masyadong mabigat ang kidlat. Magsasabog na ang array. Tapos na. Sumabog ang pormasyon ng napakalakas. Si Lin Yi, siya siguradong patay na siya. Ang misyon na ibinigay ng Master, hindi pa natatapos. Matanda, hindi ka ba pwedeng magpatalo? Yung pormasyon mo, bakit? Sumabog? Imposible. Ang lakas ng pagsabog kahit ako'y hindi makatiis. Siya. Paano siya nanatiling walang galos? Sinabi ko na sa'yo, naloko ka lang siguro. Sabi mo sobrang lakas. Itong Chaos 5 Elements Formation hindi naman ganoon kalakas. At sumabog pa. Hindi ba't sobrang lugi? Hindi maaari. Hindi ako lolokohin ng Master. Nagpapakatanga ka lang pala, sabihin mo. Ano ba talaga ang antas ng kultibasyon mo? Pinararaan mo lang ako? Tungkol sa antas ko? Mayroon akong kaunti, pero sapat lang, walang kahanga-hanga. Ang totoo, may nasa ibaba, alam mo na. Nasa ibaba? Yung nasa ibaba. Makinig, mas mabuting pakawalan mo na ang pamilya Lin. Ang nasa ilalim ko ay hindi mo basta kaya. Sige, ayaw mo pa ring magsabi ng totoo, hindi ba? Sige, wag mo akong sisihin kung walang awa ako. Ito ay personal na bigay ng Master, ang 9 Origin Realm Breaking Pill. Ito'y makakatulong sa akin na pansamantalang makalampas sa antas ng Earthly Immortal. Sa oras na iyon, kahit anong antas mo, madali lang kitang haharapin. Bata, takot ka ha? Malamang sa buong buhay mo hindi ka pa nakakita ng Land Immortal, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng maayos. Hindi iyon. Nag-iisip lang ako, isang itlog na ganito kalaki. Ibig kong sabihin, isang tableta. Hindi ba ito makakasakal sa'yo kapag nilunok mo? Bastos. Sa palagay ko natatakot ka lang. Naghahanap lang ng gulo. Kainin mo na lang kung gusto mo. Wala namang silbi. Sinabi ko na sa'yo, mayroon akong connection sa ilalim. Kahit isang Land Immortal ay walang magagawa. Magpatuloy ka sa pagpapanggap, bata. Kahit may koneksyon ka, ano naman? Harapin ang presyon ng isang Land Immortal. Kahit isang bata tulad mo ay kailangang lumuhod. Dahil iyan ang batas ng langit at lupa, hindi mababago. Master! Master! Hoy! Master! Ito ay isang Land Immortal. Nararamdaman ko ang nakakatakot na lakas. Master, pakiusap, bawiin mo ang iyong presyon. Hindi ko na kaya. Anong ginagawa nyo? Nagpapalabas ba kayo ng palabas o comedy skit? Ang isa ay nagkukunwari, at ang isa naman ay sumasabay. Nasaan ang presyon? Presyon. Wala yon. Paano nangyari ito? Ito ay tunay na presyon ng Land Immortal. Paano ka mananatiling kalmado? Matanda. Siguradong niloko ka na naman. Na-set up ka. Ang pildoras na ito ay peke rin. Na-scam ka at naubos ang pera mo. Buisit. Akala mo ba hindi ko alam kung totoo o peke? Sige. Pagkatapos ay matikman mo ang kapangyarihan ng isang Land Immortal. Dito na. Sa wakas, narito na. Ang pamamaraang nagliligtas na itinuro sa akin ni Ling Jun. Sa wakas, masusubukan ko na. Paano ito nangyari? Ang pag-atake ko sa kaharian ng mga immortal. Hindi man lang makalapit sa kanya? Ling Jun, huwag ka munang kumilos. Gusto kong subukan ang sikretong pamamaraan na itinuro mo sa akin. Matanda. Iyon ay hindi binibilang. Subukan mo ang isa pa. Nakipagkasundo na ako sa lalaki sa ibaba. Hindi siya kikilos. Ikaw na walang modo. Tingnan mo ito. Matanda, mahina ka na ba? Bakit ka nakakadismaya? Ako. Paano kung ganito?
Kumain ka ng kamote para magka-energy. Magmerienda ka, tapos magpapatuloy tayo. Ang iinis ba siya sa akin? Ang galing mo, bata. Hintayin mo ang aking pinakamalakas na atake. 3 kaluluwa, lumisan, 6 na espiritu ang gabay. Lihim na sining ng itim na bundok. Ayos, ayos, ayos. Sige, ito ang aking galaw. Umikot ang Lin at Yang, protektahan ang aking tunay na anyo. Sige. Guro, okay ka ba? Isang simpleng galaw ay kayang sirain ito. Isang buong lakas na suntok mula sa isang terrestrial immortal. Posible kaya? Posible kayang siya ay isang daluo true immortal na pagsasanay? Mukhang kailangan nating tawagin ang ninuno. Ako? Talaga bang nagkataon lang? Pero sinabi ng Spirit Lord na ako ay medyo pangit, halos pasado lang. Gamit ang aking 5 laman loob bilang gabay at ang aking 3 kaluluwa bilang sakripisyo, ako'y magalang na inaanyayahan ang Black Rob Demon Immortal na magpakita ng iyong tunay na anyo. Demon Immortal. Ang batang ito ang makakapagpakilos ng primordial energy ng Spirit Palace, si Lin Yi. Talagang hindi ko siya mapasuko. Pakiusap, batang immortal, tulungan mo ako. Kiao-kun? Lalong nagiging walang silbi ka habang tumatanda. Hindi mo kaya ang isang batang basagulero na tulad nito? Hindi mo ba siya kayang pabagsakin? Naku, Demon Immortal, hindi mo naiintindihan. Kakaiba ang batang ito. Patawarin mo ako, Demon Immortal. Hoy, sandali lang. Sino siya? Ikaw, tumahimik ka. Ito ang lahi kong Haitian na nagtatag na patriarka, ang Black Robe Demon Immortal mismo. Ano? Tinalo mo ang bata, tapos lilitaw ang matanda. Tinalo mo ang matanda, tapos lilitaw ang mas matanda. Kayong lahi ni Haitian talaga ay nagpapasapasa sa henerasyon. Hoy. Isa kang kawili-wiling bata. Ang buong katawan mo ay nababalot ng enerhiya ng Spirit Palace. Mukhang malalim ang koneksyon mo sa Spirit Palace. Sa wakas may nakakaintindi. Sinabi ko sa kanila, ang Spirit Palace primordial energy ko ay pahiram sa akin ng Spirit Lord, pero ayaw lang nila maniwala sa akin. Hehe, ibig mong sabihin, pinahiram ka ni Ling Jun ng kakanyahan ng Ling Fu at binuhay ka pa. Binigyan ka ng kapangyarihan para labanan ang angkan ng Haitian. Isang taong nakaunawa, matalino. Sinabi ko sa kanila, may mga kakilala ako sa baba. Pero yung 2 tanga, ayaw lang maniwala sa akin. Tama na, kalokohan. Ang Ling Fu at ang daigdig ng tao ay putol na sa loob ng 1 siglo. Natuyo na lahat, naubos na ang espiritual na enerhiya. Kahit nakaabot ka sa Ling Fu, paanong si Ling Jun ay may kapangyarihan para buhayin ka? Simple lang. Tinulungan ko ang ekonomiya ng Ling Fu na gumaling. Nabalik ang kanilang mga yaman, at lahat sa Ling Fu ay umunlad. Siyempre, bumalik din ang espiritual na enerhiya. Kasinungalingan. Ang 1 siglong pagkabulok ay hindi mababaliktad sa isang gabi. Mukhang hanggat hindi ka nasasaktan, hindi mo sasabihin ang totoo. Sumusuko na ako. Kayo ang angkan ng Black Mountain, ay pawang. Hoy, hoy, hoy. Itong si Yao Xian, sabi niya mga tanga tayo. Yao Xian, kakakuha ko lang ng 9 yuan breakthrough pill at umabot sa Earth Immortal Realm. Pero hindi ko man lang nakayanan ang isang suntok ng batang ito. Yao Xian, dapat kang mag-ingat. Akala mo ba ako'y katulad mo? Walang silbi? 5 organo, mahiwagang ina, Liugia Liuding, Heavenly Demon Descends. Lahat ng multo ay sumasamba. Bumangon. Bata, ngayon ay ipapadama ko sa iyo ang kapangyarihan ng Black-Robed Demon Immortal. Putang ina, itong matandang ito ay mas matigas talaga kaysa sa bata. Ling Jun, oras na para magtrabaho. Hindi maaasahan si Ling Jun. Huwag mong sabihin na nakatulog na naman siya. Kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Langit at lupa, pinagmulan ng lahat ng misteryo. Ugat ng lahat ng king. Bata, huwag ka nang lumaban. Walang silbi. Sa harap ng immortal na ito, lahat ng iyong mga pakikibaka ay walang saysay. Kailangan ko pa ring subukan. Tawagin.
Jutian Yinyuan Lei Sheng Pu Wat Yanzun. Hahaha. Ang kapal ng mukha. Ikaw na parang langgam, naglakas loob na tumawag ng tunay na Diyos ng kulog? Karapat dapat ka ba? Ito. Paano ito nangyari? Talagang tumawag siya ng tunay na Diyos ng kulog upang tumulong? Guro, tingnan mo. Imposible. Talagang imposible. Wow, ganito ba ako kalakas? Natatakot pati ang matandang demonyo. Huwag na. Hulog na mahika. Chi! 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 Ay naku! Demonyong immortal. Ayos ka lang ba? Ikaw, ano ba talaga ang antas ng iyong pagsasanay? Hindi ko rin alam. Sinabi ni Lingjun na ang aking pagsasanay ay hindi mataas o mababa, medyo lang. Ano? Medyo lang? Hindi mataas o mababa? Maaari kang tumawag ng tunay na Diyos ng kulog at malubhang saktan ako? Ikaw, nagsisinungaling ka sa akin. Ako kumuha lang ako ng ilang gamit para sa pagtatanggol sa sarili. Hindi mo ba iniisip na posible na ang iyong lahi ng Black Mountain ay may sariling mga problema? Hoy, ikaw! Ang aming mga problema. Ay, posible bang ang cultivation technique na ginagawa mo ay peke? Sa tingin mo astig ito, pero sa totoo lang basura, parang dahil sa iyong katalinuhan. Madali kang maloko. Imposible. Nakamit ko ang malaking kahusayan. Paano ako magiging ganito kaawa-awa? Malinaw na ikaw, bata, nagpapakatanga para itago ang iyong lakas. Ngayon, gusto kong makita kung anong antas ang naabot mo. Kahit matalo ako, gusto kong malaman kung bakit. Hahaha, ito ang Hunyuan 9 Treasure Pearl. Masusukat nito ang espiritual na ugat at masuri ang cultivation ng isang tao. Ang mga ordinaryong cultivator sa peak level ay kayang magsindi ng 3. Ang Earth Immortals ay kayang magsindi ng 6. Sa Taiyi True Immortal Realm lamang makakapagsindi ng 9. Bata, ngayon makikita ko kung sino ka talaga. Ang galing. Hindi ko alam kung ano ang antas ng paglinang ko, anong daigdig. Ang kayamanan mo ay perpekto. Demonyong immortal. Ikaw bakit mo tinutulungan ang batang ito? B. Huwag kang mag-alala. Ang kayamanang ito ay sumusukat ng antas ng paglinang ng isang tao at pumapatay din ng mga kaaway. Kapag ang batang ito ibuhos ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya dito, ibabalik natin ito sa kanya. Hahaha, tiyak na matatalo siya. Hahaha! Matalino demonyong immortal! Matalino nga! Ano ang pangalan ng batang ito? Lin Yi. Oh. Lin Yi, ha? Hindi mo ba gustong malaman ang antas ng paglinang mo? Ibuhos mo lang ang iyong espiritual na enerhiya sa orbe na ito. Sige. Oh, Saga. Kung ang antas ng paglinang ko ay lumampas sa tayo na tunay na immortal, ano kung gayon? Hindi ba ito masisira ang orbe? Hemp, ang espiritual na enerhiya sa mortal na daigdig ay marumi. Mahirap abutin ang Great Luo na daigdig. Nagkaroon ka ng pagkakataong maglinang. Ang Taiyi na daigdig ay iyong limitasyon na. Sige, subukan mo na. Kung masira ito, hindi kita papagbabayarin. Totoo iyan. Maikli pa lang ang panahon ng aking paglilinang. Sa tingin ko, ang maging isang immortal ng lupa ang aking limitasyon. Ang katotohanan na natalo ko kayo kanina ay dahil lang sa sobrang hina ninyo. Bata, tumigil ka sa iyong kalokohan. Susubukan mo ba o hindi? Sige, susubukan ko. Pero kayo, huwag ninyong hayaang mabasag ang inyong puso ng doubt. Wow, kaya may talento pala ako. Madaling nagsindi ng 3 bituin. Pero sa tingin ko, ito dapat ang aking limitasyon. Ano? Anong nangyayari? Haha, anong nangyayari? Bata, kung magtetest ka, gawin mo ng maayos. Huwag kang magpigil. 20 taong gulang pa lang ako. Ang makapagsindi ng 3 bituin ay limitasyon ko na. Limitasyon? Kung ganito lang ang antas ng iyong paglilinang, maaari ba akong malubhang nasaktan mo? Kung ganon, ang matandang ito ay naging isang peking immortal. Pagkatapos ng lahat ng paglilinang na ito ang Hunyuan 9 Treasure Pearl. Sisipsipin nito ang iyong espiritual na enerhiya. Uubusin ka nito, ang iyong pagsasanay. Hindi mo ito maitatago.
Isang Earth Immortal. Palagi siyang nagpipigil. Buwisit, itong si Lin Yi. Anong klaseng swerte ang nakuha niya? Na ang kanyang pagsasanay ay mabilis na tumataas. Ito, nasa Earth Immortal Realm na pala ako. Ang artifact ng Spirit Lord, talagang mahusay. Sa tingin ko ito ay, medyo kahanga-hanga, di ba? Pero bakit sinabi ng Spirit Lord na ako ay pangkaraniwan lang? Matandang demonyo, natalo ng isang Earth Immortal na tulad ko, hindi ka dapat makaramdam ng mababa, di ba? Bilisan mo at kunin mo ang iyong artifact. Sinabi ko sa iyo, uubusin kita hanggang sa huli. Hindi mo ba naiintindihan? Matandang tanga. Niloko mo ako. Ang galing ng bata. Ikaw, nagpipigil ka pa rin pala. Kumikinang, lahat ay kumikinang. Talaga bang ako ang maalamat na Tai True Immortal, kaya napakalakas ko? Tai True Immortal. Gaya ng inaakala ko. Sa ganoong pagsasanay lamang ko, kayang talunin ka sa isang galaw. Ngunit sayang, kahit na ikaw ay isang Tai True Immortal, tapos ka na ngayon, gagamitin ko ang sarili mong trick laban sa iyo. Tingnan natin kung paano mo ito iiwasan. 9 Treasure Pearl. Ano? Anong nangyayari? Demonyong immortal, ang kanyang espiritual na enerhiya ay hindi naputol. Maaring siya ang maalamat na Dalyu Golden Immortal. Imposible. Daluo Golden Immortal lumalampas sa lahat ng bagay. Ang batang ito ay duwag, walang tanda ng transcendence. Paano iyon posible? Ikaw ang duwag. Ako? Ito ang tinatawag na pag-iingat, naiintindihan mo ba? Lingjun, tulungan mo ako. Kung hindi, talagang maubos ako. Naku, lagot tayo. Wala nang saysayang pagtatago ngayon. Lin Yi, kaibigan ko, huwag kang mag-alala. Ang mga maliliit na demonyo ay hindi katapat mo. Tol, sumagot ka na sa akin. Itong bagay, paano ko maalis? Bilisan mo at iligtas mo ako. Kalimutan mo na. Sasabihin ko na lang sa iyo ang totoo. Patuloy lang na maglabas ng espiritual na enerhiya. Sa totoo lang, matagal ka ng isang dakilang luo gintong immortal. Natakot ako na baka maging mayabang ka, kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ako ay isang dakilang luo gintong immortal, kaya ang mga laban ko sa mga masasamang cultivator dati ay lahat dahil sa sarili kong kakayahan. Tama. Maniwala ka sa sarili mo pare. Talagang malakas ka. Kaya, matagal na akong malakas. Hay naku. Ang aking kayamanan ay sasabog. Ay! Ups! Naku! Pati ang artifact ng demonyong immortal ay pinasabog ng batang ito. Siya! Talagang nasa antas ng Great Luo siya. Noong una, gusto kong sa pagkatao ng isang ordinaryong cultivator makipagkaibigan sa inyong lahat, pero hindi ko inakala na ang kapalit ay paghamak at kahihiyan lang. Tigil na ako sa pagpapanggap. Ako ay isang Great Luo Golden Immortal. Ibinubunyag ko na ang aking tunay na pagkatao. Lin Yi, malinaw na napakataas ng iyong antas, pero nagpapanggap kang ordinaryong tao. Pinagmumukha mo kaming tanga sa lahat ng paraan. Ganyan ba dapat kumilos ang isang master? At nagmamaltrato ka pa. Ako mismo ngayon ko lang nalaman na ganoon pala ako kalakas, okay? Bukod pa riyan, kung hindi ako nagpanggap na ordinaryong cultivator, maakit ko ba kayo mga nagnanakaw ng kaluluwa, mga mapanlinlang na masasamang cultivator? Kayo, ang puso ng tao ay hindi na tulad ng dati. Ang puso ng tao ay hindi na matapat. Ang mga kabataang ito ngayon, hey, bakit ang kapal ng mga mukha ninyo ay napakakapal? Nagbabago ang panahon. Ito ang tinatawag kong pagtatago ng lakas ko. Pinapayagan ko kayong manakit sa akin. Ngayon hayaan nyo akong ipakita sa inyo ang kaya ko. Wag! Tumataas ang hangin. Umalis na tayo. Isa na akong dakilang luo ngayon, paano kita hahayaang tumakas? Bumalik ka. Kanina lang, nakita ko ang masamang chi sa paligid mo. Tiyak na marami kang kasamaang ginawa. Kaya pumunta ka sa Spirit Mansion at parusahan. Hey. Ngayon ikaw naman. Naku, kaibigang Lin, kapatid na Lin, hindi, immortal na Lin.
Maawa ka. Sumusuko na kami. Talo kami. Sumusuko ako. Oo, Lin Yi. Medyo magkaibigan pagkatapos ng laban, di ba? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, tiyak na magbabago na tayo at gagawa ng maraming mabubuting gawa. Tama ba? Kung nakatulong ang paghingi ng tawad, ano pa ang silbi ng Spirit Mansion? Ako'y papatawarin ka na sana. Hindi ko inaasahan na magpapatuloy ka sa kasamaan. Kung gayon, pumunta ka sa Spirit Mansion at ang iyong demonyong immortal magmuni-muni ng maayos. Wag, pakiusap. Guro. Lin Yi, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo ako, okay? Hindi mo ba gusto si Kiao Mei? Ngayong gabi, ipapadala ko siya sa iyong bahay para sa iyo. Ipadala siya. Nakakadiri para sa akin. Ang Spirit Mansion ngayon, gumaganti ng mabuti at pinaparusahan ang masama. Nakikita ko na hindi mabigat ang iyong karma. Ang iyong mga kasalanan ay hindi karapat-dapat sa kamatayan. Mula ngayon, gumawa ka ng higit pang mabubuting gawa. Ang sarap umarte. Siya nga pala, Ling Jun. Nahanap mo na ba sina Lololin at Ling Qianqian? Uy, huwag kang mag-alala. Bueno Black Mountain Master. Inamin niya lahat pagdating niya. Ang pamilya Lin. Nakagamit na ako ng lihim na pamamaraan upang maibalik silang lahat. Ano ba? Lin Yi, ikaw, isang tagapaghatid. Bakit ang yabang mo? At sinisisi mo ako. Pagsisihan mo ito. Kiao Mei, ayaw mo ba ng pera? May plano ako. Uy, lahat. Ewan ko ba kung anong nangyayari nitong mga nakaraang araw. Pero ang trabaho, sobrang sakit ng ulo. Laging stressful ang buhay. Kung katulad mo ako, subukan mo ito galing sa pamilya Kulingpu Wine. Isang tasa, nakakalimot ng problema. 2 tasa, nawawala ang alalahanin. Teka, hindi ba dapat manghuhula ka? Kailan ka pa nagbebenta ng alak? Anong alam mo? Ang pagbebenta ng alak ngayon, kumikita ng malaki. Si Panzi nga nagtutulak ng alak. Sino ba ang ayaw kumita? Uy, may punto ang kapatid na ito. Pero, ang alak namin hindi katulad ng kay Panzi. Diretso akong lumipad sa pabrika ng pinagmulan at binawasan ang presyo. Kaya ito ay talagang magandang alak. Hindi ka naniniwala? Magkakapatid tayo dito. Bumili ng isang bote para sa tatay mo. O sa biyenan mong lalaki. Magandang pagpili. Subukan mo. Sige, nag-order na ako. Streamer, padala mo na agad. Huwag kang mag-alala, darating ang paninda namin kinabukasan. Walang kahit anong delay. Kung malate man ng isang araw, hindi ka magbabayad kahit piso. Anong meron? Walang oras magpaliwanag. Tapusin na ang stream ngayon. Tapusin na. Lahat? Iyan na ang lahat para sa stream ngayong araw. Pasensya na sa nangyari. Kita tayo bukas. Ling Jun, anong ginagawa mo? Ang sikat ngayon. Baka mabaha tayo sa mga order. Lin Xiaoyu. Hindi iyon. Ang mga padala para ngayon. Natatakot ako na hindi natin sila magagarantiya. Hindi dapat iyon. Hindi ba't pinapunta ko na si Rie Xingjun para mag-set ng delivery team at ang daanan sa pagitan ng Spirit Realm at ng Human World ay nabuksan na. Kaya hindi dapat problema ang mga padala. Hey, sa totoo lang, kamakailan, marami akong natatanggap na reklamo. Sinasabing, ang bagal nating mag-ship. At noong tiningnan ko, napakaraming tao ang nagtatamad-tamad. Sa ganitong takbo, ang ating live stream hindi na makakapagpatuloy. Naku, ang ekonomiya ng Spirit Realm malapit nang bumagsak muli. Seryoso ba yan? Ling Jun, kailangan mong kontrolin ito. Kung babagsak ang ekonomiya at maputol ang ugnayan ng espiritual na daigdig at ng daigdig ng tao, sino ang susuporta sa akin? Hindi ko kaya ang lahat yan. Kaya pumunta ako sa iyo para humingi ng ideya. Masyadong maraming tao. Ang aking enerhiya ay hindi sapat. Hindi sapat ang enerhiya. Naisipan ko na.
Ling Jun, pagawin mo ang lahat ng tauhan mo i-download ang Dudu Punch. Pagawin silang mag-time in at out para sa trabaho. Mag-time in? Time? Tama. At itong time in ay may sakop. Pwede lang silang mag-time in sa kanilang mga workstation. Sa ganoong paraan, araw-araw, tingnan mo kung sino ang nag-time in at malalaman mo kung sino ang nagtatrabaho. Tapos bawasan mo ang kanilang sahod. Hahaha. Magandang ideya. Magandang ideya. Kaibigang Lin, ikaw talaga ang maswerteng bituin ng espiritual na daigdig. Hehehe, tulad nito, sino ang magtatamad? Maliwanag na maliwanag. Napaka-kombenyente. Kami sa mundo ng tao ay nag-isip nito noon pa man. Para pigilan silang magtamad sa trabaho, maaari rin tayong mag-set up ng sistema ng gantimpala. Teka. Lin, ano ang pagtatamad? Ang pagtatamad ay nangangahulugang pag-iwas sa trabaho. Para mapataas ang kanilang produktibidad, maaari tayong lumikha ng dalawang gantimpala. Ang isa ay ang premyo sa perpektong pagdalo, at ang isa pa ay premyo sa pagganap. Bawat buwan, tanging ang pinakamahuhusay na empleyado ang makakatanggap ng dalawang gantimpalang ito. Sa ganitong paraan, mag-aagawan sila sa mga posisyon. Pinipigilan silang magtamad. Napakatalino. Talagang napakatalino. Paggamit ng mga gantimpala para sila'y magkompetensya sa isa't isa. Para mapabuti ang kahusayan. Lin, ang iyong estratehiya ay tunay na. Isang taktikang psikolohikal. Hoy, hindi ito taktikang psikolohikal. Ito ay tinatawag na internal na kompetisyon. Pagbabalik. Hindi magandang salita yan. Tigil mo yung pag-aaral. Pero yung sinabi ko lang sa'yo, tungkol sa mga patakarang ito, dapat mong ipatupad agad. Kung hindi, lahat ng pagsisikap natin sa pagtatayo ng ekonomiya ng Ling Mansion na ito ay babagsak. Huwag mag-alala, aasikasuhin ko yan agad. Ling Jun, ang inyong Ling Mansion na ito ay may tag-araw na ba? Bakit ang init? Lin, ang aking Ling Mansion walang araw o buwan. Paano magkakaroon ng mga panahon tulad ng tagsibol at tag-araw? Bakit ako? Lalong umiinit? Naku! Lin, wag mong sabihing mayroon kang kagustuhan sa mga lalaki, yung cut sleeve na bagay. Siyempre hindi, Ling Jun. Ano ba talagang nangyayari sa akin? Siguro ang pisikal mong katawan ang may problema. Bumalik ka na agad sa mundo ng tao at suriin mo. Itong si Lin Yi ay isang patay na baboy. Hindi pa rin siya nagigising. Kung hindi dahil sa pera, hindi ko titiisin ito. Lin Yi, mamayang gumising ka na. Halika, maglaro tayo. Init. Ang init. Lin Yi, gising ka na sa wakas. Yao Mei? Bakit nandito ka sa bahay ko? Lin Yi, ano ang kinakatakutan mo? Hindi ba laging hinahabol mo ako? Paano kung bigyan kita ng pagkakataon? Layas ka. Lin Yi, anong pinagpapanggap mo? Ngayon, nakakaramdam ka ba ng init at pagkabalisa? Sasabihin ko sa iyo, tapusin mo na lang ng mabilis. Ayoko naman talagang maghintay sa iyo. Ikaw nilagyan mo ako ng droga. Tama. Narinig ko na yumaman ka na ngayon. Kumikita ng pera. Hoy, maaari kitang bigyan ng pagkakataon na ligawan mo ako muli. Basta pumayag kang. Ibigay ang pera mo sa akin para itago. Okay? Sa antas ng aking paglinang, mga ordinaryong gamot. Mga ordinaryong gamot ay talagang hindi gagana sa akin. Sino ang nasa likod mo? Hehehe. Lin Yi, matalino ka talaga, hindi ba? Ano sa tingin mo, di ba? Nag-aapoy sa pagnanasa? Dinala ko siya sa iyo. Yuan Hui, pinakawalan kita minsan, at matapang ka pa ring mang-asar sa akin. Lin Yi, anong sinasabi mo? Gumagawa ako ng pabor para sa iyo. Di ba lagi mong gusto si Kiao Mei? Ito na ang pagkakataon mo. Huwag kang magpigil. Ginamit ko ang Yin Yang Union Powder sa iyo. Pinaghirapan ito ni Master Heishan upang gawing pino. Ling Jun, narinig mo ba yon? Ito, Harmony Powder. Kaya mo bang kontrahin? Hoy, nakikinig ako. Lin, pare, ang Yin Yang Union Powder na ito ay isang bawal na gamot sa mundo ng paglilinang. Well, wala akong magagawa.
Ang aking dakilang reputasyon, masisira ba ng 2 buhong na ito? Lin Yi, huwag ka nang magpigil. Tara, i-record ko ito para sa'yo. Hoy, hanggat mula ngayon, magbabahagi ka ng bahagi ng iyong kita sa amin. Ipinapangako ko na ang video na ito, hindi malilik. Hahaha. Mahal, bilisan mo, dagdagan ng panggatong ang apoy. Hindi ako naniniwala. Talaga bang napakalinis niya? Kaya ba niyang pigilan ang alindog ng isang babae? Young Master Yuan. Ginawa ko lahat ito para sa'yo, alam mo ba? Pagdating ng panahon, hindi mo ako pwedeng tanggihan. Huwag kang mag-alala, paano ko gagawin iyon? Sandali lang, babayaran ko ng maayos ang utang ko sa'yo. Lin Yi, kahit na isa kang immortal, ano naman? Ngayon, hindi, ikaw ay isa pa ring hindi makakalampas sa isang magandang babae. Hehe. Lin Yi, ngayon, hahayaan kitang magsaya. Hindi, ako, si Lin Yi, mas gugustuhin pang mamatay sa init o mabulunan sa pagpipigil, kaysa iwan sa mundong ito kahit isang bahid ng kalinisan. Sai, huwag kang mag-alala na hayaan kang mabulunan sa pagpipigil hanggang mamatay. Hindi ko iyon kayang tiisin. Hinihintay pa rin kita na kumita ng pera at gastusin sa akin. Ah, yin at yang ay lumipat, gumagalaw ang mga bituin. Go! Lin Yi, ikaw, anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Inilipat mo siya? Mamamatay ka sa pagpipigil. Hindi ko kaya. 20 taon na akong single, at hahayaan ko bang patayin ako nito? At ikaw, hindi mo na ito makikita. Anong gagawin mo? Sarili mo ang may gawa nito, wag mo akong sisihin. Ipadadala kita sa espiritu ng mansyon ngayon din, upang makasama mo ang iyong master. Go! Panginoon ng espiritu, pakialagaan mo na lang ang batang ito para sa akin. Huwag kang mag-alala. Pero, Kuya Lin Yi, kaya mo bang labanan ang epekto ng Yin-Yang Harmony Powder? Sai, huwag kang mag-alala, walang babae sa puso ko. Kaya natural na banal ang aking espada. Kaya ko ito. Supilin. Lin Yi, natagpuan na kita? Tapos na. Bakit ka pinagpapawisan ng husto? Hayaan mo akong punasan yan para sa'yo. Miss Lin, ang sitwasyon ko ay espesyal ngayon. Siguro dapat kang bumalik mamaya. Bakit ang init mo at ang pawis mo? Bakit dumarami pa? Miss Lin, kailangan mong umalis ngayon. Hindi na ako makakatagal. Ako, nilagyan ako ng droga. Nilagyan ng droga? Maaaring. Oo, tama yan. Eksaktong iniisip mo. Mauna ka. Kung makakapagpigil ako, hahanapin kita mamaya. Kung ganoon, tiyak na hindi ako makakaalis ngayon. Aster Lin ay nakatulong sa pamilya Lin ko ng maraming beses. Ngayon ang araw na babayaran kita. Huwag kang magpakatanga, ako. Kanina, nang gumamit ako ng lihim na teknik para tulungan si Old Mr. Lin hanapin ang kanyang apo. Ang lihim na teknik ay nagpakita na maaaring ako ang tunay mong kapatid. Kaya yan ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala. Inampun ako ni Lolo. Sinabi ko sa'yo, gusto kong ibigay ang sarili ko sa'yo. Hindi ako naniniwala. Natatanggihan mo pa ako. Teka, heavenly daw chaos, hindi tinatablan ng anumang spell. Ang batang ito ay maingat. Ngunit sa tulong ng babaeng ito, dapat ayos lang. Spirit Lord, masamang balita. Ano yun? Bakit nagmamadali? Ang Heaven Earth Yin Yang Disc ay nagpakita lamang na ang mundo ng tao ay biglang nawala ng koneksyon sa kaharian ng langit. Natatakot ako na haharap din ito sa isang krisis sa ekonomiya. Ano?